Mateo, ang henyo. Credit to the author. M961 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakapangit ng ekspresyon ni Alwin. Tumango siya at sinabing, mukhang sa ngayon, wala nang mas magandang alternatibo ang race na ito. Isang pangungusap, nangako na ang pansamantalang alyansang ito ay maitatag. Sabi ni Travis, kayong dalawang banal na hari, kayo ba ang unang lalaban, o lahat ba ay papasok sa Yellow Millet Mountain, umaasa sa kanilang swerte? Parehong pangit ang ekspresyon ni Leona at Baltimore. Kasing lakas ng isang banal na artifact, pareho nilang naranasan ito ngayon lang. Isang atake ang nagpakawala ng isang bitek sa isang transcendent grade na banal na artifact. Walang paraan para lumaban. Pero kahit hinayaan lang silang pumasok ng ganito, hindi rin ito kinaya ng dalawa. Sandali, natahimik ang dalawang tao at hindi nagsalita. Malinaw na hindi sila makapagdesisyon. Ano pa bang dapat ipaglaban, nasisira sa pagkakasundo? Dahil nandito na ang lahat, bakit hindi kayo sabay-sabay na pumasok sa Yellow Millet Mountain? Kung sino naman ang makakakuha ng Sun Moon Heavenly Fuel, ang bawat isa ay umaasa sa sarili ninyong kakayahan. Biglang nagsalita si Mateo. Pagkasabi nito, lahat ay natuon ang tingin kay Mateo. Ang taba rin ng abdo ng batang ito, di ba? Isang pag-uusap sa pagitan ng mga banal na hari, at nang ahas pa siyang sumingit. Nandilim ang mukha ni Baltimore at sinabi niya, Brat, sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Sun Moon Heavenly Pupil sa dalawang pamilyang Walker at Yates? Madali mo lang sabihin, pero kung talagang inagaw ito ng mga tagalabas, kaya mo bang panagutan? Malamig na ngumisi si Bryce sa gilid. Inilabas ni Mateo ang ulo niya sa pagkakataong ito, hindi ba't naghahanap ito ng gulo? Kalimutan mo na si Baltimore, kahit si Leona ay malamang hindi rin magpapakita sa kanya ng magandang ugali. Tunay nga, nakita niyang nanlamig ang mukha ni Leona at nagwika, Baltimore, si Mateo ang manugang ng aking pamilya Yates. Kahit na paglelektayer lang, hindi mo rin naman pagkakataon. Natural lang na may dahilan siya sa pagsasabi niyan. Hindi pa huli ang lahat para magsalita pagkatapos mong marinig ito. Nang marinig ito ng mga taong naghihintay para manood ng magandang palabas, halos mawalan sila ng malay. Hindi nila inakalang si Leona pala ang nakipaglaban kay Baltimore para kay Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, may hawak na banal na artifact si Travis. Hindi matatalo ang lakas niya sa inyong dalawa. Dahil sa matinding pag-aaway dito ngayon, wala ring makakamit. Pero huwag niyong kalimutan na pareho silang may kanya-kanyang lihim na motibo. Ang alyansang ito ay nabuo dahil sa pressure ninyo. Sa halip, kung hahayaan ninyo silang dalawa na pumasok sa loob, kung makakasalubong talaga natin ang Sun Moon Heavenly Pupil, malamang mag-aaway sila. Sa oras na iyon, kailangan nyo lang umupo at makinabang sa labanan ng Snipe at Clam. Malakas ang pagkakasabi ni Mateo, nang walang intensyong iwasan sina Travis at ang mga kasama nito. Ngunit sa pagbigkas ng mga salitang ito, kahit si Travis mismo ay walang paraan upang gumanti. Hindi dapat basta-basta magbawal kapag may nahaharap na problema, bagkus ay dapat na sistematikong gumabay. Ganito ang kahulugan. Hindi napigilan ni Leona ang mapangiti ng mahina at sinabing, ikaw pa rin, bata, ang matalino. Sige, makikinig kami sa iyo. Ibinuka ni Baltimore ang kanyang bibig, ngunit hindi rin nagsalita. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, kung talagang maglalaban sila, malamang na magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa magkabilang panig. Dahil ganoon nga ang sitwasyon, mas mabuting hayaan na lang silang pumasok. Ang lalim ng pagkana ng batang ito. Isang pangungusap lang ang nagpaguho sa bagong tatag nating alyansa. Nagngingit-ngit si Travis at sinabing. Sa simula, nakipag-alyansa si Alwin sa kanila dahil sa pressure, at kahit papaano ay nagamit niya ito ng kaunti. Pero kung itinuturo ito ni Mateo ng napakalinaw, tiyak na mas magiging matindi ang pag-iingat ng mga Alwin. May mga bagay na hindi magiging madaling gawin kung ganoon. Nakarating ang lahat sa harap ng light screen, ngunit walang sino man ang nangahas na humakbang pasulong. Dahil ang light screen na ito ay isang malaking hanay na may napakalakas na kapangyarihan. Ang mga naroon ay hindi pawang pangkaraniwan at natural na nahahalata ang aktwal na sitwasyon. Ang dahilan kung bakit sila naghihintay sa labas ng light screen ay dahil hinihintay nila ang pagdating ni Travis.
Hawak ni Travis ang isang banal na artifact at kaya pa niyang basagin ang espasyo ng mistiko na kaharian. Malamang, ang pagbasag sa malaking hanay na ito ay hindi magiging mahirap. Hey! Yin Yang Reversal Grand Array, isa itong peak tier siyam na Grand Array. Maliban na lang kung nandito ang Grand Yan Divine King, kung hindi, sino ang maglalakas loob na pumunta roon ng madali? Natatawang sabi ni Travis. Sinabi ni Alwin, ano ang mga kondisyon ng iyong pagpapahalaga sa sarili, sabihin mo sa amin ng diretso. Ngumiti si Travis at sinabing, madaling makipag-ugnayan sa matatalinong tao. Brother Ruan, dahil tayo ay bumuo na ng isang alyansa, natural na tayo ay aabant at atres ng magkasama. Ang pagsama sa iyo ay dapat. Maliban na lang, ang gusto lang nitong Han na ito ay ang Sun Moon Heavenly Pupil. Sa ibang bagay, kahit na kumuha si Brother Reese ng 10,000 artikulo, wala rin itong pakialam itong Han na ito. Kung kinakailangan, gagawa pa nga ng hakbang ang Han na ito para tumulong. Ano sa palagay mo? Sumimangot si Alwin at sinabing may malamig ng inunguya, ang galing ng kalkulasyon ng iyong kagalang-galang na sarili. Sa mga pumunta rito, sino ang hindi nagpuntirya para sa Sun Moon Heavenly Pupil? Kung hindi, gamit ang aking lakas, bakit ko pa kailangang sumugal na masaktan ang dalawang pamilyang Walker at Yates at Manggahas na pumasok dito? Wala na sa usapin ang bagay na ito, ang pinakamasama ay ang pinakamasama, hindi na tayo nagtutulungan. Sa pinakamarami, atres na itong si Reese dito at ngayon. Naniniwala akong hindi rin naman masyadong pinahihirapan ng dalawang iyon ang mga bagay-bagay. Ikaw naman, mahirap sabihin yan. Si Alwin ay isang naglalakbay na Divine King na malayang pumapasok at umaalis. Kung hindi niya talaga makukuha ang Sun Moon Heavenly Pupil, wala ring mawawala. Ngunit kahit na kumuha si Travis ng isang Divine Artifact, hindi niya matiis ang pagkalugi. Sa puntong ito, paanong hindi ito mahahalata ni Alwin? Sa kagustuhang madampi siya sa liwanag, paano iyon nangyari? Ngumiti si Travis at sinabing, sige, dahil ganoon nga, mukhang hindi mangyayari kung hindi ipasok ng Han na ito si Brother Reese sa loob. Sige, sa oras na iyon, aasa na lang tayo sa sarili nating kakayahan. Sa simula, may sarili ng mga pukana si Travis. Ngunit ang mabunyag ni Mateo sa pamamagitan ng sunod-sunod na salita, na gustong pilitin si Alwin na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya ay hindi na malamang ngayon. Kaya naman, gusto niyang takutin si Alwin gamit ang liwanag na itinatabing, umaasang mapipilitin siyang sumuko. Sino ang mag-aakala na ang Alwin na ito ay hindi rin madaling masahin, at talagang gumanti ng kagat? Lumapit si Travis sa harap ng light screen at sinabi sa lahat ng nakapaligid sa kanya, maya-maya, i-activate ko ang Spirithorn Shattering Mirror. Manatili kayo sa tabi ko at mag-ingat. Opo, kamahalan. Sagot ng lahat. Mateo, walang hanggan ang kapangyarihan ng Yin Yang Reversal Grand Array na ito. Susundan ninyo ni Megan maya-maya. Sa pagkakataong ito, inutusan din ni Leona si Mateo. Pero ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, si Ate Leona na lang ang bahala sa pagdadala kay Janfeng. Hindi mo kailangang mag-alala ni Megan. Natigilan si Leona at medyo hindi makapaniwalang sinabi, kahit ang mga eksperto sa Dao Profound Realm ay hindi madaling makapasok sa Grand Array. May tiwala ka ba? Hey, relax ka lang, Ate Leona. Medyo nakakapagod para sa iyo na isama kaming apat, di ba? Sa ganoong paraan, lahat sila ay mapapahamak. Mas mabuti pang tayo na lang ang gumawa, natatawang sabi ni Mateo. Ugong. Sa mismong oras na ito, ginamit ni Travis ang banal na artifact, at pilit na binuksan ang isang pasilyo sa liwanag na tabing. Sige. Sa utos ni Travis, nanguna siya at pumasok sa loob kasama si Alwin. Ang iba ay sumunod sa likuran. Nang makita ng mga dayuhang martial artist ang sitwasyon, agad silang sumugod sa pasilyo. Gayunpaman, ang kakayahan sa pagpapanumbalik ng Yin Yang Reversal Grand Array ay napakalakas. Mabilis nitong natapos ang pagkukumpuni ng daanan mula noon. Sandali, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang malungkot na mga iyak. Ang mga eksperto sa Dao Profound Realm na iyon ay nagtiyaga ng wala pang isang segundo sa loob ng malaking hanay na ito bago tuluyang nawala ng malay. Ang malaking hanay na ito ay naglalaman ng yin at yang, dalawang puwersa, na walang tigil na nagko-convert. Ang mga taong hindi nakakaintindi ng mga porma sayo ng hanay ay mabilis na madudurog ng marahas na puwersang nagko-convert ng yin at yang kapag nakapasok na. Tere na pumasok na rin tayo.
Mahinahong sabi ni Mateo, at pinapasok si Megan gamit ang isang itinaas niyang binti. Sa lugar na ito, ang malaking hanay ay hindi talaga nakapagpasigla kahit kaunting alon. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Leona ang pagbabago ng ekspresyon. Isang napakalaking hanay na kahit ang mga middle stage daw profound realm martial artist ay hindi kayang lampasan, si Mateo ay talagang walang kahirap-hirap na nakapasok. 762. Swoosh! Kalalabas lang ni na Mateo at Megan mula sa loob ng Yin Yang Reversal Grand Array nang biglang may lumabas na isang figure at nagpakawala ng isang atake sa kanilang dalawa. Ugong. Napakabilis ng reaksyon ni Mateo. Kinuha niya ang Vast Heaven Pagoda at direktang pinutol ang figurang iyon. Hindi mahina ang lakas ng lalaking nakaberdeng damit na ito. Naabot na niya ang Profound Realm. Ngunit sa ilalim ng pagsupil ng Vast Heaven Pagoda, direkta pa rin siyang nabura. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, may iba pa bang tao sa loob nitong Yellow Millet Mountain? Ang lalaking nakaberdeng damit na ito ay talagang hindi katulad ng mga taong nasa labas noon. Kaya naman, naging mausisa si Mateo. Sabi ni Megan, ang pangalan ng Yellow Millet Mountain ay nagmula sa panaginip sa dilaw na dawa. Isa ang ilusyon sa espasyo rito ay lubhang kakilakilabot. Kahit ang mga Divine King Powerhouse ay may posibilidad na mahulog din sa ilusyon. Sa espasyo rito, maaaring mahulog ang isang tao sa isang ilusyon anumang oras at kahit saan. Kapag hindi na nila magawang makawala sa kanilang sarili, sila ay mapapasama magpakailanman sa loob ng ilusyon, at magiging isang grupo ng naglalakad na bangkay. Labis na nagulat si Mateo. Isang ilusyon na kayang magpalubog sa mga banal na hari, gaano ba ito kalakas? Sinasabing ang Sun Moon Heavenly Pupil ay kayang makita ang lahat ng mali at hindi mahahawakan, at nagagawa rin niyang palalimin ang loob ng mga tao magpakailanman. Mukhang hindi naman mali ang kasabihan. Hindi nakakapagtaka na inakala ng lahat na ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nasa Yellow Millet Mountain. Lumalabas na ito ang dahilan. Tumingin si Mateo at natuklasan na may mga ulo ng tao na bahagyang umuugoy sa bundok. Mukhang lahat sila ay mga martial artist na lubos na nalulunod sa ilusyon. Ang Vast Sun Bright Moon Realm ay umiral ng hindi bababa sa 100,000 taon. Kahit na bumukas ito minsan kada 300 taon, ang mga naglalakad na bangkay na naipon ng Yellow Millet Mountain na ito ay isang nakakatakot na bilang din. Tutal, sa tuwing magbubukas ito, palaging may mga taong nagkukunwaring swertehin, iniisip na makukuha nila ang Sun Moon Heavenly Pupil. Ngunit sa huli, napadpad sila rito. Pinagbawalan na ng pamilyang Yates ang mga disipulo ng pamilyang Yates na makapasok sa Yellow Millet Mountain. Pero sa tuwing magbubukas ang Mystical Realm, may mga tao pa ring pumapasok, sabi ni Megan ng may malungkot na ekspresyon. Maraming naglalakad na bangkay na ito na pawang mga kamag-anak niya. Natural lang na nakaramdam siya ng matinding galit sa kanyang puso nang makita niya ito. Pag-aliw ni Mateo, siguro pagkatapos nating makuha ang Sun Moon Heavenly Pupil, mailigtas natin sila. Kumislap ang ilaw sa screen. May mga taong lumabas mula sa loob ng Yin Yang Reversal Grand Array. Sila nga pala si Travis at ang mga kasamahan nila. Nauna silang pumasok sa Grand Array kumpara kay Mateo, ngunit mas mabagal pa silang lumabas kaysa kay Mateo. Pagkakita kay Mateo, bakas din sa mukha ni na Travis at mga kasama ang pagkagulat. Tumingin si Travis kay Mateo nang may masamang ekspresyon at akmang kikilos na sana nang muling kumurap ang ilaw sa screen. Lumabas din si Leona sa Grand Array. Lihim na ikinalungkot ito ni Travis. Kung lalabas si Leona ng mas huli, makakagawa siya ng hakbang para hulihin si Mateo. Ang maladyos na artifact na nasa kamay ni Mateo, ay sadyang sakam din sa kanya. Tara na. Sumanghel si Travis, dahilan para mapalapit ang lahat, at tuluyang maglaho sa liwanag ng buwan. Sa unahan, may mga alon ng makapangyarihang alon ng enerhiya ng asensya na paminsan-minsang dumadaloy. Malinaw na, Travis, lahat sila ay nabanggana ng mga naglalakad na bangkay. Hindi nagtagal, isinama rin ni Baltimore si Bryce at lumabas mula sa loob ng malaking hanay. Kung titingnan ng oras, matutukoy din na ang lakas ni Baltimore ay malamang na medyo mas mababa pa rin kay Leona. Magtungo na rin tayo sa pangunahing tuktok. Mag-ingat ang lahat, huwag mahulog sa ilusyonaryong kaharian. Sa Yellow Millet Mountain, hindi rin kayang lumipad ang mga Divine King Powerhouse, naglalakad lang tayo. Sa loob ng 100,000 taon, wala pa ring sino man ang kayang umakyat sa pangunahing tuktok.
Hindi rin ako sigurado kung mararating natin ito o hindi, sabi ni Leona na may bahagyang seryosong ekspresyon. Sa likuran nila, marami pa ring martial artist na may kahangahangang lakas ang sumusugod sa formasayon. Ngunit ang kanilang swerte kung makakalabas sila o hindi. Sa loob ng espasyong ito, kahit ang mga ekspertong kasing level ni Leona ay maaaring hindi rin maprotektahan ang kanilang mga sarili. Wala rin talaga silang lakas para magmalasakit sa iba. Sa daan, sina Baltimore at Leona ang nangunguna sa landas. Sina Mateo at ang iba ay masayang walang ginagawa. Pero natuklasan ni Mateo na ang tanawin sa tabi ng kalsada ay tila magkapareho. Hindi ito nagbago sa buong panahon. Palagi niyang pinapanatili ang Heart-like Monolith Heart Realm, at nakumpirma niyang hindi siya nakakakita ng mga halusinasyon. Ngunit ang tanawin sa tabi ng daan ay nagbigay sa mga tao ng isang napaka-hindi makatutuhanang pakiramdam. Sa totoo lang, simula nang pumasok si Mateo sa Vast Sun Bright Moon Realm, palagi na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa puso niya. Pero kung saan ito kakaiba, hindi rin niya matukoy. Sa oras na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Leona at seryosong sinabi, "Hindi maganda, tila nahulog tayo sa isang mabigat na paligid." Mayroong ilang mga aura na napakalakas. Baltimore, tumugon ng maingat. Malungkot din ang mukha ni Baltimore. Tumango siya at sinabi kay Bryce, "Eileen, may mga kapangyarihan ng banal na hari sa mga naglalakad na bangkay na ito. Maya-maya, baka hindi ko na mahati ang atensyon ko. Mag-ingat ka." Tumango si Bryce at sinabing, "Manalig ka, Lolo." Alam ni Eileen kung paano kumilos ng naaayon. Hindi lumingon si Leona, ngunit inutusan si Janfeng, "Janfeng, may iwan sa iyo sina Mateo at Megan." "Oo," sabi ni Janfeng sa mataimtim na boses. Di nagtagal, isang malaking grupo ng maitim na mga anino ang lumitaw ng hindi malinaw sa loob ng kagubatan. Ang bawat isa sa mga aura ng madilim na anino ay napakalakas. Mayroon pang ang dalawa na nakarating na sa kaharian ng banal na hari. Nanlamig ang mukha ni Leona at bigla niyang naihampas ang isang palad. Ugong. Ang palad ng isang banal na hari, ang kahangahangang momentum ay walang kapantay na nakakagulat, direktang pumatay sa isang malaking hanay ng madilim na mga anino na ang lakas ay mas mahina. Hindi rin pumayag si Baltimore na magpakawala ng saysay. Biglang sumabog ang Vast Sun Flame Heart Pupil, na katulad din ng paglipol sa isang malaking grupo. Gayunpaman, ang mga nakapalibot na naglalakad na bangkay ay talagang napakarami. Bukod pa rito, ang mga may malalakas na lakas ay nakaiwas din sa dalawa nilang pag-atake. Sina Janfeng, Bryce, at Megan, bawat isa sa kanila ay parang humaharap sa isang matinding kalaban, lahat ay naghihintay ng buong handaan sa labanan. "Anong balak nyo?" Biglang nagsalita si Mateo, tila wala sa sarili. Malamig na tumingin si Bryce at pinagalitan, "Napakaraming naglalakad na bangkay, bulag ka ba?" "Mga bangkay na naglalakad? Saan may mga bangkay na naglalakad?" Walang pakialam na tanong ni Mateo. Hindi sinasadyang nabahala sina Leona at Baltimore, bawat isa ay pumikit, iniikot ang enerhiya ng asensya at puwersa ng kaluluwa hanggang sa limitasyon. Nang muli nilang idilat ang mga ito, marami pa ring naglalakad na bangkay ang nakapalibot sa kanila. Hindi ito isang halusinasyon. Hindi mo ba nakikita? Nakubkob na tayo ng mahigpit. Sabi ni Leona kay Mateo. Medyo hindi siya sigurado ngayon, kung nahulog ba siya sa isang ilusyon, o si Mateo mismo ang nahulog sa isang ilusyon. Same time na sinabi ni Baltimore, talagang nahulog sa isang ilusyon ang batang ito. Sa ngayon, may mga malalakas na kalaban sa unahan. Hindi rin natin siya maaaring pakialaman. Kung mabubuhay o mamamatay siya ay nakasalalay sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumalon si Baltimore at direktang sumugod, hinarap ang isang Divine King powerhouse. Nagbago ang ekspresyon ni Leona at sinabi niya kay Megan, "Megan, wala akong oras para alagaan kayo ngayon. Ikaw na ang bahala kay Mateo. Sana ay makalusot tayo palabas ng masikip na kobkob." Pagkatapos magsalita, biglang umatake si Leona, at nakipagbanggaan sa isa pang makapangyarihang Divine King. Dalawang makapangyarihang banal na hari ang umaatake, ang momentum ay lubhang nakakagulat. Ngunit mayroon pa ring mas maraming iba pang mga eksperto na kasalukuyang nakatitig na parang mga nagngangalit na tigre sa tabi, na sumusugod na rito. "Ayos lang, Kuya Mateo. Dahil nandito si Megan, hindi ko hahayaang saktan ka ng mga tao."
Hinarang ni Megan ang harapan ni Mateo at determinadong sinabi. Sa kabilang banda, nang makita ni Bryce ang eksenang ito, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin hanggang sa lumikha ito ng mga tunog ng pugiling. 763. Ang dalawang makapangyarihang banal na hari ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan, ngunit ang ekspresyon ni Mateo ay malungkot. Ang iba ay nakakita ng mga naglalakad na bangkay na natatakpan ng mga burol at kapatagan, siya lamang ang hindi nakakita. Pakiramdam nilang lahat ay si Mateo ang tinamaan ng illusionary art, kaya nahulog sila sa isang ilusyon. Dahil ang lakas ni Mateo ang pinakamahina, at ang kanyang cultivation din ang pinakamababa. Putok. Tinamaan si Baltimore ng palad mula sa dalubhasang Divine King sa tapat niya, na direktang nagdulot ng pinsala sa kanya. Pero ang kakaiba ay nakita talaga ni Mateo na nagtamo talaga ng mga pinsala si Baltimore, at sumuka pa siya ng malaking subo ng sariwang dugo. Huminga ng malalim si Mateo, batid na ang ilusyong ito ay lubhang kakilakilabot. Isang pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Ang tunay at peke ay hindi mapag-iiba. Kung patuloy silang lalaban, ang iba sa kanila ay mawawalan ng buhay dito, o magiging mga bangkay na naglalakad. Dahan-daw ang ipinikit ni Mateo ang dalawang mata at inikot ang kanyang enerhiya sa asensya hanggang sa limitasyon. Bumuo ng isang selyo na nababalot ng misteryo sa kanyang kamay, bigla siyang sumigaw ng malakas, Gia. Ang boses ni Mateo ay lumaganap na parang dumadagandong na kulog, at mayroon talagang mahiwagang kapangyarihan na tumatagos sa kaluluwa, nagbibigay liwanag sa mga naliligaw ng liwanag. Sina Megan at Bryce na nasa tabi niya ay biglang nagulat, na para bang nagising sila mula sa isang panaginip. Lahat ng kasinungalingan at kalangitan sa harap ng kanilang mga mata ay naglaho. Sina Leona at Baltimore ay parehong nanginag sa buong katawan, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Sa sigaw na ito ni Mateo, lahat ng naglalakad na bangkay ay naglaho sa paningin. Tayo. Tayo talaga ang nahulog sa isang ilusyon. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Leona. Dalawang makapangyarihang banal na hari ang sabay na nahulog sa isang ilusyon at hindi alam. Gaano ba kaitikot ang sining ng ilusyon na ito? Bukod pa rito, ang Moonlight Heavenly Eye ng pamilyang Yates ay kilala rin noon sa illusionary arts. Nahulog din pala ang loob niya rito nang hindi niya namamalayan. Hey! Ang reputasyon ng Yellow Millet Mountain na ito ay talagang karapat-dapat sa katanyagan nito. Sabi ni Mateo nang bahagya na humihingal. Ngayon lang, direkta niyang iwinaksi ang ilusyonaryong sining na kinahuhumalingan ng iilang tao gamit ang karakter na Edja, sa loob ng 9 characters true word formula. Siya mismo ay dumanas din ng matinding pagkawala ng sigla. Ang karakter na Edja ay kayang labagin ang napakaraming batas sa ilalim ng kalangitan. Matagal na nag-cultivate si Mateo. Bagamat hindi niya maabot ang antas na ito, kung gagawin niya ang lahat para masira ang illusionary arts ay posible pa rin. Sa ganitong paraan lang, siya mismo ay nagkaroon din ng malaking pagkawala sa enerhiya ng asensya, at kailangan niya maayos na i-regulate ang kanyang paghinga ng ilang sandali. Mateo, paano mo nagawa yan? Napakalakas ng ilusyonaryong sining na ito, natamba ako sa ilusyonaryong sining at hindi ko namalayan. Hindi ka ba talaga maaapektuhan? Isa pa, ang salitang sinabi mo kanina ay tila naglalaman ng kasabihan ng dakilang daw. Ano iyon? Tanong ni Leona na puno ng pagdududa at hinala. Tumango rin sina Baltimore at Bryce. Malinaw na lahat sila ay nagtataka kung bakit si Mateo lang ang maayos. Malamig na sabi ni Mateo, bagamat mataas ang iyong mga cultivation realm, masyadong mababa naman ang iyong mga heart realm. Ang pinakamalakas ay ang puso na parang tubig na walang galaw, samantalang ako ay matagal nang nakatapak sa puso na parang monolith realm. Tungkol naman sa salitang iyon, isa itong spell na hindi ko sinasadyang natutunan. Kaya nitong labagin ang napakaraming batas. Sige, labis na ang pagod ni Kuya Mateo. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Babantayan namin siya. Pagtatanggol ni Megan kay Mateo. Nagpalitan ng tingin sina Leona at Baltimore, parehong walang katapusang gulat sa kanilang mga puso. Ang daw ng Heart Realm ay lubhang mahirap linangin dahil walang kahit anong paraan. Ngunit ang Heart Realm ni Mateo ay matagal nang nakatungtong sa Heart-like monolith sa murang edad. Nakakatakot ito.
Pero maswerte rin na ang mga paraan ni Mateo ay napakahirap paniwalaan. Kung hindi, naisip nila ito at nakaramdam din ng walang katapusang takot pagkatapos ng pangyayari. Ang pagkahulog sa isang ilusyonaryong kaharian sa Yellow Millet Mountain na ito, may malaking posibilidad na ang isa ay maging isang naglalakad na bangkay. Ang ganitong resulta ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. Sa muling pagsisimula ng paglalakbay, lahat ay mas naging maingat, natatakot na mahulog sa isang ilusyon sa pangalawang pagkakataon. Maingat silang naglakad sa daan, at sa wakas ay nakarating sila sa paanan ng pangunahing tuktok. Sa oras na ito, isa pang grupo ng mga tao ang dumating sa paanan ng bundok. Sila ay walang iba kundi si Travis at ang kanyang mga kasama. Tunay nga, nagtagpo ang mga kalaban sa isang makitid na landas. Hindi nila inaasahan na nang marating nila ang paanan ng pangunahing tuktok, muli pa silang nakasalubong. Maliban na lang, si Travis at ang mga kasamahan ay mukhang nasa kaawa-awang kalagayan. Bukod pa rito, wala na ang figure ni Alwin. Hindi rin nila alam kung nagkahiwalay siya, o may nakasalubong silang mga naglalakad na bangkay sa daan at natigil sa loob. Pero kahit ano paman, walang paraan para palampasin ni Leona at Baltimore ang pagkakataong ito. Halos sa unang sandali pa lang niya nakita sina Mateo at ang mga kasama niya, ipinakita na ni Travis ang kanyang mga teknik sa paggalaw, at mabilis na tumakas paakyat ng bundok. Paano kaya siya papayagang pakawalan ng dalawang Leona? Agad na dumaan ang kanilang mga figure, hinabol si Travis. Mabilis na nawala sa paningin ng lahat ang tatlong tao. Ang grupong ito ng mga taong nanatili ay masyadong mahina rin para makalaban sa kompetisyon sa paningin ni Jianfeng. Hindi rin nagpakita ng kahit kaunting kawan si Jianfeng, direktang iwinagayway ang kanyang espada at sumugod. Dito, si Mateo, Megan, at Bryce lamang ang natitira. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ni Mateo ang tambalang Leona at Jianfeng. Malamig lang ang tingin niya sa kanila at hindi umimik. Biglang huminga ng malalim si Mateo at sinabi kay Megan ng may malalim na kahulugan, "Sino nga ba ang iyong iginagalang na sarili?" Ang mapilitan ng Crosswell na ito na mapasailalim sa isang ilusyonaryong sining, nang hindi namamalayan, tunay na kahanga-hanga. Natigilan si Megan at naguguluhang sinabi, "Kuya Mateo, anong kalokohan ang sinasabi mo?" "Ako si Megan." Nagbago rin ang ekspresyon ni Bryce at pinagalitan niya, "Mateo, bakit mo na naman binababa ang rocker mo?" Ngunit hindi natinag si Mateo at mahinahong sinabi, "Matagal nang naabot ng pusong ito ni Crosswell ang Heartlight Monolith. Pero hindi ko pa rin napansin kung kailan ako nahulog sa illusionary art. Nakakagulat ang mga sukat ng iyong iginagalang na sarili. Pero kahit na ang mas totoong illusionary arts ay mayroon ding mga kapintasan. Kaya mong kopyahin ng perpekto ang personalidad, tindig, at mga salita ng ibang tao, ngunit may mga bagay na hindi mo maaaring kopyahin sa huli." Nagmukhang takot na takot si Megan. Hinailan niya si Mateo at sinabi, "Kuya Mateo, gumising ka agad. Ako. Isa talaga akong Megan. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo?" Tumawa ng malamig si Mateo at biglang inihampas ang isang palad gamit ang napakalakas na puwersa, direktang tumama sa dibdib ni Megan, dahilan para tumilapon ito palabas. Power! Hindi man lang lumaban si Megan. Isang subo ng dugo ang tumalsik, na nagpakulay sa kanyang damit ng pula. Nang makita ni Bryce ang eksenang ito, hindi niya napigil ang magalit ng husto. Itinuro niya ang ilong ni Mateo at pinagalitan, "Mateo, si Megan ay labis na umiibig sa iyo, ikaw. Kaya mo ba siyang saktan? Papatayin kita." Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, "Patayin mo ako, di ba? Depende yan kung may kakayahan ka o wala." Isang marahas na aura ang biglang lumabas. Ang slaughter concept at Asher Deeper Floating Zero Sword intent ni Mateo ay sumabog ng kahanga-hanga. Isang mabilis at mabangis na sword intent ang tumungo kay Bryce. Sumisirit. Pinakawalan ni Bryce ang Vast Sun Flame Heart Pupil, ngunit ang Spirit Extinguishing Asher Cloud Sword ni Mateo ay masyadong nakakatakot, direktang pinasabog ang Vast Sun Flame Heart Pupil, at hiniwa ang braso ni Bryce. "Ah! Baliw ka! Baliw ka!" Tumingin si Bryce kay Mateo at umungol.
Pero malamig na tiningnan ito ni Mateo, at walang pakialam na sinabi kay Megan, sige, hindi mo na kailangang mag-arte. Dahil nakita ko na ang iyong ilusyonaryong sining, gaano man kaawa at kaselan ang iyong kilos, hindi rin ako magiging malambot ang puso. Kung hindi ka naniniwala, maaari kitang patayin sa isang hiwa. Tinamaan ni Megan ang palad ni Mateo at nakahiga na lamang sa lupa sa hindi matiis na sakit. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, dahan-dahan siyang tumayo, na parang wala siyang natamong anumang pinsala. Samantala, sa oras na ito, ang mga Bryce sa tabi, at ang mga taong nag-aaway doon, ay nawala sa paningin, na parang hindi pa sila kailanman lumitaw. Ang lahat ng ito ay isa lamang talagang ilusyon. Kailan mo nalaman? Tumingin si Megan kay Mateo at sinabing may masayang ngiti. 964. Walang kapintasan ang iyong sining sa ilusyon na maaaring pagsamantalahan. Pero sa loob ng ilusyon dati, sinabi mo sa akin na kung nandito ka, huwag mo akong hahayaang saktan ng iba. Kung iyon ang tunay na Megan, hindi niya sasabihin. Malamig na sabi ni Mateo. Nakangiting sabi ng peking Megan, mukhang ako ang gumawa ng hindi kinakailangang hakbang. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ang ilusyong ito, lahat ay parang totoong buhay. Pero ang pinakamalaking depekto ay ang iyong sarili. Dahil lahat sila ay ilusyonaryo, habang ikaw ay totoo. Bumantong hininga ang peking Megan sa paghanga habang sinasabi niya, natama ng illusionary art at mayroon pa ring nakakatakot na analytical abilities. Iba ka talaga sa iba. Kahit ang dalawang Divine King na iyon ay mas malala pa kaysa sa iyo. Kahit na naunawaan mo na ang illusionary art, hindi pa rin magagawa ang pagnanais na makalaya mula sa loob ng ilusyon. Ang makakita sa isang ilusyon at makalaya mula sa loob ng ilusyonaryong kaharian, ang mga ito ay dalawang magkaibang bagay. Paano naging ganoon kadaling lutisin ang isang ilusyonaryong sining na kayang magpaloko kay Mateo? Ang tunay na makapangyarihang illusionary arts ay ang malinaw na ipaalam sa martial artist na sila ay nakulong sa isang illusionary realm ngunit hindi sila makawala. Sa huli, lulubog pa rin sila sa loob magpakailanman. Gayunpaman, tila walang pakialam si Mateo dito. Malamig lang niyang sinabi, saan mo ipinadala si Megan? Kahit kalmado ang mga salita, ang ipinahayag na balak na pumatay ay medyo kulang pa sa katuparan. Ngumiti ng bahagya ang peking Megan, huwag kang mabahala, ligtas siya. Ligtas ang lahat. Pero kung gusto mo siyang makilala, kailangan mo munang lumabas mula sa loob ng ilusyon. Gayunpaman, 3 araw na lang ang meron ka. Pagkatapos ng 3 araw, malamang na mananatili na siya sa Yellow Millet Mountain magpakailanman. Habang nag-uusap, ang figure ng peking Megan ay unti-unting nanghina, at tuluyang naging wala. Kasunod ng kanyang pagkawala, ang bahaging ito ng espasyo ay naging parang nakamamatay na katahimikan, na nagpapanginig sa mga tao ng hindi nilalamig. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Mateo. Pinag-iisipan niya ang ibig sabihin ng mga salita ng peking Megan. Tila lahat ng pumunta sa Yellow Millet Mountain ay nahuhulog sa sining ng ilusyon. Kung hindi siya makakawala sa kaharian ng ilusyon sa loob ng 3 araw, malamang nalulubog si Megan sa ilusyon magpakailanman, at magiging isang naglalakad na bangkay. Hindi, sandali, dapat may isang tao na hindi nahulog sa sining ng ilusyon. Travis. Hawak ni Travis ang Spiritorn Shattering Mirror. Ang banal na artifact na ito ang siyang higit na nakalupig sa mga ilusyon. Ang pagnanais na mahulog siya sa isang ilusyonaryong kaharian ay malamang na mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Dahil nangahas siyang dumiretso sa Yellow Millet Mountain, natural na hindi basta-basta nadala ang banal na artifact na ito. Habang iniisip ang mga pangyayari hanggang dito, naramdaman ni Mateo ang pagtaas ng pressure. Kung hindi siya aalis ng maaga, magiging napakasama ng mga kahihinatnan para maisip. At saka, sino ba talaga ito sa mundong ito na nagpahulog sa lahat sa isang ilusyon? Maaari kayang ito ay ang pupil sa langit na araw at buwan. Sun Moon Heavenly Pupil, anong klaseng pag-iral iyon? Huminga ng malalim si Mateo, inalis ang lahat ng pagdududa sa kanyang isipan. Hindi pa ito ang tamang panahon para pag-isipan ang mga ito. Ang mahalaga pa rin ay ang paglaya mula sa mundo ng ilusyon. Hindi rin maisip ni Mateo kung kailan siya nahulog sa illusionary art.
Ang iba ay nahulog na sa illusionary art dati, siya lang ang malinaw ang isip at ginamit pa ang karakter na Edge para gisingin ang lahat. Kung ang karakter na Edge ay nakakawala sa ilusyon, pagkatapos noon ay sumuko na siya sa sining ng ilusyon. Kung hindi nito kayang basagin ang ilusyon, maaari kayang sumuko na siya rito bago pa man makapasok sa Yellow Millet Mountain. Iwinaksi ni Mateo ang mga nakakagambalang kaisipan, inikot ang enerhiya ng asensya hanggang sa limitasyon at biglang sumigaw ng isang malakas na sigaw. Gia! Lumabo ang tanawin sa harap ni Mateo. Sa wakas ay nagkaroon na ng mga palatandaan ng buhay ang paligid. Isang maliwanag na buwan ang nakasabit sa itaas ng pangunahing tuktok na may malabong anino sa paligid. May mga naglalakad na bangkay na gumagalaw. Hindi kalayuan, nakatayo rito si Janfeng, walang ekspresyon ang mga mata. Malinaw na nahulog din ang loob niya sa sining ng ilusyon. Ngunit para sa iba, walang bakas na makikita. Lumiwanag ang mukha ni Mateo. Talagang nakalaya na ang karakter na Edge mula sa ilusyonaryong mundo. Nang makalaya sa ilusyonaryong kaharian, nakaranas din si Mateo ng matinding pagkawala ng sigla. Dali-dali siyang uminom ng gamot para mabawi ang kanyang lakas. Wala rin naman akong pakialam. Ginamit muli ni Mateo ang karakter na Edge, winasak ang mahika ni Janfeng na parang ilusyon. Sa wakas ay nakabawi na ng sigla ang mga mata ni Janfeng. Nakatingin siya kay Mateo na medyo parang kadiri, at walang malay na sinabi, Mateo, ako. Anong nangyari sa akin? Sunod-sunod na ginamit ni Mateo ang karakter na Edge, at labis na nanghina ang kanyang kalagayan. Ngunit sumagot pa siya, nahuli ka sa isang ilusyon. Dalhin mo ako sa tuktok. Natakot ang ekspresyon ni Janfeng, at binuhat niya si Mateo at tumakbo paakyat sa tuktok. Sinamantala ni Mateo ang pagkakataong ito, muling lumunok ng gamot, at mabilis na nakabawi ng sigla. Biglang bumaliktad ang tanawin sa magkabilang panig, pero biglang naramdaman ni Mateo na may mali. Ibaba mo ako. Biglang seryosong sabi ni Mateo. Ano iyon? Naguluhan si Janfeng ngunit ibinaba pa rin niya ang tingin kay Mateo. Nagsalubong ang mga kilay ni Mateo at mahinang sinabi, hindi, sandali. Hindi ikaw si Janfeng. Nasa loob pa rin ako ng ilusyon. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ba't kakagaling mo lang sa isang ilusyon? Paano ka na naman nahulog sa isang ilusyon? Nag-aalalang sabi ni Janfeng. Tinitigan siya ni Mateo at sinabing may malamig na ngiti, paano mo nalaman na lumabas lang ako mula sa isang ilusyon? Nabanggit ko na ba yan dati? Hindi sinasadyang natigilan si Janfeng at nakipagtalo ng may pagkukunwari, di hindi ba lahat ay nahulog sa isang ilusyon? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, paano mo nalaman na lahat ay nahulog sa isang ilusyon? O alam mo na ba talaga ang pagkakatagpo ko sa loob ng ilusyon? Natigilan si Janfeng, at biglang tumawa ng may pag-aalinlangan at sinabing, hindi ko inaasahan na ganito ka pala ka-alerto. Ikaw, bata, ay talagang ibang-iba. Kung ganoon nga, binabati kita sa matagumpay na pag-abot mo. Naku, nakalimutan kong sabihin sa iyo, isang araw na ang lumipas sa labas ng mundo. 2 araw pa ang natitira sa iyo ngayon. Pagkatapos magsalita, muling nawala ang katawan ni Janfeng. Malungkot ang mukha ni Mateo. Pinaikot niya ang heart-like monolith heart realm hanggang sa kanyang limitasyon, pilit na pinapakalma ang kanyang pag-iisip. Ang ilusyonaryong kaharian na ito ay talagang nakakatakot, ang isang singsing ay konektado sa isa pa. Talagang imposibleng bantayan ito. Bukod pa rito, napakalakas din ang kapit ng lalaking iyon sa puso ng tao. Sinundan niya ang iniisip ni Mateo, at planong hikayatin si Mateo na unti-unting lumubog sa kahirapan. Kung walang aksidenteng nangyari, tiyak na makakasalubong pa rin niya ang iba sa susunod na daan. Pagkatapos, tutulungan sila ni Mateo na makalaya sa ilusyonaryong kaharian ng paisa-isa. Habang tumatagal, lalo pang lumulubog si Mateo sa kalaliman nito. Kanina, habang nagpapanumbalik ng sigla si Mateo, bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon at nakaramdam na medyo mali ito. Masyadong makinis. Tila umuunlad ang mga bagay-bagay sa direksyon na kanyang hinula. Gusto niyang makawala sa ilusyon. Kaya naman, nakawala siya. Gusto niyang iligtas si Megan.
Dahil dito, dinala siya ni John Feng paakyat sa pangunahing bundok. Sinabi na dati ni Mateo na si Megan ang pinakamalaking kahinaan ng kabilang panig. Sa totoo lang, paanong hindi rin siya ang pinakamalaking kahinaan ni Mateo? Sinamantala ng kabilang panig ang puntong ito kung paano niya lalong pinalubog si Mateo. Kapag inakala niyang nakakawala na siya sa ilusyonaryong kaharian, unti-unting magre-relax ang kanyang isipan, at sa wakas ay lulubog sa kahirapan magpakailanman. Ang kabilang panig ay kayang mag-imbento ng napakaraming kasinungalingan, na siyang magpapalinlang kay Mateo sa huli, na eksaktong kapareho ng realidad. Higit sa lahat, ang pagpapaliban ng maikling panahong ito, isang araw na pala ang lumipas sa labas ng mundo. Totoo man o mali ang sinabi ng kabilang panig, hindi kayang matalo ni Mateo. Sa loob ng 2 araw, kailangan niyang makalaya sa mundo ng ilusyon. Naupo si Mateo nang nakakross ang mga paa. Natuklasan niya na masyado pa rin niyang simple ang iniisip tungkol sa ilusyonaryong kaharian na ito. Isa itong malaking bawal sa loob ng isang ilusyonaryong kaharian. Umupo si Mateo para mag-concentrate, inalis ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan, at nag-isip ng mga paraan para harapin ang sitwasyon. 965. Paulit-ulit na pinag-iisipan ni Mateo, ang tanging pagpipilian na lang niya ay ang pagpapalakas ng kanyang heart realm cultivation. Ngunit ang kasalukuyang hangganan ni Mateo sa heart realm ay nasa middle stage na heart-like monolith. Kahit na umabot na siya sa late stage, nadama ni Mateo na hindi rin malaki ang tsansa na makawala sa ilusyon. Lalo na't kailangan niyang maabot ang huling yugto ng heart-like monolith sa loob ng 2 araw. Imposibleng mangyari iyon. Kahit na may larawan niya sa isip ang karakter na Lin, hindi rin posible na magkaroon ng ganito kabilas na pag-unlad. Mabilis na ginulo ni Mateo ang kanyang isipan. Nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo. Sa likod ng kanyang kalmadong likod ay mayroong matinding pressure. Biglang dahan daw ang nagmulat si Mateo ng kanyang mga mata, at ang buong kahangahangang momentum ng kanyang pagkatao ay natangay ng malinis. Ang kasalukuyang Mateo ay mukhang isang ordinaryong tao lamang. Walang kahit kaunting bahid ng pag-alo ng enerhiya ng asensya. Kahit ang heart-like monolith heart realm ay tuluyan ding pinakawalan. Dahil hindi ko kayang makawala sa ilusyon, hayaan mo akong lubusang lumubog dito. Dahan daw ang sabi ni Mateo, biglang nagbago ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Sa pangunahing tuktok ng Yellow Millet Mountain ay may patag na plataporma. Kasalukuyang nakatayo sa plataporma ang maraming tao sa lahat ng dako. Bawat isa sa mga taong ito ay nakapikit ng mahigpit, tila ba mahimbing na natutulog. Sa gitna ng plataporma, isang bata at gwapong binata ang kasalukuyang nakaupo sa ibabaw ng isang mataas na plataporma habang nakapikit. Bigla niyang iminulat ang 2 mata at tumingin sa binata na nasa harap niya. Nakakagulat na ang binata na ito ang Mateo na nahuli sa ilusyon. Ang kasalukuyang Mateo ay nakapikit din ng mahigpit at tila isang puppet. Sa tabi ni Mateo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hawak ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang isang salamin. Nakakagulat na ito ay ang Spiritorn Shattering Mirror. Nanginginig ang buong katawan ni Travis, at baka sa mukha niya ang matinding paghihirap. Habang ang mukha ni Mateo ay kalmado, may bahid pa nga ng kaunting kasiyahan. Bahagyang ngumiti ang binata sa mataas na plataporma at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, tunay ngang pambihira ang batang ito, na piliing itapon ang kanyang sarili. Maliban kung ang isang tao ay may matinding katatagan, hindi nila makakamit ang hakbang na ito. Sa ganitong paraan lamang, ang iyong pagkakataong mabuhay ay magiging napakadilim din. Maging ito man ay isang muling pagsilang sa nirvana, o paglubog sa kahirapan magpakailanman, ang upuang ito ay maghihintay upang makita ito. Habang sinasabi niya, humarap siya sa Travis sa tabi at sinabing may malamig na ngiti, Spiritorn Shattering Mirror, ang tagal na talaga mula noong huli tayong nagkita. Kahit na ang upuang ito ay hindi na kasing matapang ng dati, isang simpleng daw profound realm lang ang gustong magpasakop sa upuang ito sa pamamagitan lang ng paghawak dito. Nakakatawa talaga. Mukhang dapat lumitaw ang host sa pagitan ng 2 taong ito. Sige na, inaabangan na ng upuang ito ang iyong mga pagtatanghal.
Pagkatapos mamulong ng mga ito sa kanyang sarili, dahan-daang ipinikit muli ng binata ang kanyang mga mata, na para bang kontrolado na niya ang lahat. Sa plataporma ng pangunahing tuktok, sina Megan, Leona, Baltimore, Alwyn, at ang iba pa ay nakakagulat na naruroon. Ang mga martial artist na naglakas loob na pumasok sa Yellow Millet Mountain ay agad na nahuli ng binata. Lubos na binuksan ni Mateo ang kanyang isipan, at agad na nawala ang sarili sa loob ng ilusyon. Kuya Mateo, sa wakas ay nagising ka na. Pagmulat ng kanyang mga mata, narinig ang malumanay na boses ni Megan sa kanyang pandinig. Hinaplos ni Mateo ang kanyang ulo na parang nabitak at sinabing, "Ako. Anong nangyari sa akin? Nakuha mo ang Sun Moon Heavenly Pupil sa loob ng Vast Sun Bright Moon Realm, tapos nakatulog ka hanggang ngayon bago ka magising. Tinakot mo ako ng husto," sabi ni Megan. "Ano? Nakuha ko na ba ang Sun Moon Heavenly Pupil?" Nagulat si Mateo at dali-daling umupo. Biglang nagmulat si Mateo ng dalawang mata. Isang estudyante ang naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Isang araw ang talagang nakasabit sa estudyante. Ngunit sa kabilang estudyante, isang buwan ang nakasabit. Biglang ginamit ni Mateo ang kaliwang mata. Nakarinig lang ito ng kalabog, at ang buong silid ay nawasak at naging tambak ng mga kalat. Dahil dito, nakaakit ito ng isang malaking grupo ng mga eksperto sa pamilya Yates. Sabay na umilo ang dalawang mata ni Mateo, isang kakaibang kapangyarihan ang kumalat. Lahat ay may mapurol na tingin sa kanilang mga mata. Pakiramdam ni Mateo ay kaya niyang kontrolin ang bawat tao. Napakalakas ng Sun Moon Heavenly Pupil. Hindi makapaniwalang tuwang-tuwa si Mateo, ngunit pinakawalan niya ang ilusyonaryong sining, hinayaan ang lahat na makabawi. "Binabati kita Kuya Mateo, kasama ang Sun Moon Heavenly Pupil na ito, ang pagtungo sa Deity Realm sa hinaharap ay maaaring hindi rin imposible." Binati ni Megan. "Hey, ayokong masyadong isipin ang Deity Realm. Gayunpaman, kasama ang Sun Moon Heavenly Pupil na ito, bilang na ang mga araw ni Carson." Malamig na sabi ni Mateo. Sa mga sumunod na araw, si Mateo ay nalulong sa mapait na paglilinang. Gamit ang Sun Moon Heavenly Pupil, ang kanyang cultivation ay sumulong ng napakabilis. Sa loob lamang ng 10 taon, narating niya ang Divine King Realm. Pagkatapos ng 10 taon, dinala ni Mateo ang katulad na malaking pisikal na espiritu na si Megan at sinugod ang Medicine King Hall. Ang Mateo na nagmamay-ari ng Sun Moon Heavenly Pupil, ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay na nakakatakot. Dagdag pa rito ang isang malaking nagawang espiritong pangangatawan ni Megan, paano mapipigilan ng Medicine King Hall ang kanilang mga yabag. Sa wakas, pagkatapos ng isang serye ng matinding labanan na walang kapantay, napatay ni Mateo si Carson gamit ang sarili niyang mga kamay. Bilang paghihiganti sa kanyang matinding puot, tinupad ni Mateo ang kanyang panghabang buhay na hiling at isinama si Megan upang maglakbay sa buong mundo. Ang kanilang mga araw ay naging masaya at walang inaalala. Ganoon na lang, taon-taon, kahit ilang panahon na ang lumipas, sina Mateo at Megan, ang mag-asawa, ang naging pinakamakapangyarihan sa Divine Realm. Bagamat hindi sila nakalusot sa Deity Realm, gamit ang kanilang lakas, walang sino man ang nangahas na pukawin sila. Ngunit ang mahabang buhay ay magwawakas din kalaunan. Sa wakas ay narating na nina Mateo at Megan ang araw ng pagpanaw habang nagmumuni-muni. Payat at payat si Mateo, ibang-iba sa kanyang gwapo at kagandahang asal noong mga panahong iyon. "Ako, si Mateo, ay may ganitong asawa habang buhay, ano pa ang kailangan ko? Sa buhay na ito, nakaranas na tayo ng napakaraming madugong pagpatay. Umaasa ako na sa susunod nating buhay, maaari tayong maging isang ordinaryong mag-asawa." Tumingin si Mateo kay Megan at sinabi ng may kalmadong ekspresyon. Dalawang hanay ng malinaw na patak ng luha ang bumagsak sa mukha ni Megan habang tumatango siya at sinabing, hanggat handa si Kuya Mateo, tiyak na sasamahan ni Megan ang bawat buhay. Pagkatapos mag-usap, ang mga pisikal na katawan ni na Mateo at Megan ay unti-unting nagsimulang mabulok, at tuluyang naging isang tumpok ng abo, at naglaho sa langit at lupa. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas, ang kabisera na pala ng isang mortal na kaharian. Nagpunta ang prinsesa sa isang inspection, at inakala siyang isang diwata. Isang binata na nakasuot ng tela ang umibig sa prinsesa nang makita niya ang nakamamanghang hitsura ng prinsesa.
Gayunpaman, hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay, hindi na muling nakita ng binata na nakadamit tela ang prinsesa sa pangalawang pagkakataon. Kung may susunod na buhay, dapat akong maging isang makapangyarihang nilalang na kayang humawak ng hanggang kalangitan, at pakasalan ang prinsesa. Sabi ng binata na nakadamit tela bago pumanaw. Sa isa na namang buhay, umibig si Mateo at ang dalaga ng isang mayamang pamilya sa isa't isa at palihim na nangako ng kanilang pag-ibig habang buhay. Minamaliit ng pamilyang ito si Mateo, kaya buong determinado siyang sumali sa hukbo. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik si Mateo na matagumpay at nais niyang pakasalan ang dalaga. Sa kasamaang palad, ginawang katawa-tawa ng tadhana ang mga lalaki. Nagpakamatay ang dalaga dahil pinilit siya ng mga nakatatanda sa kanya. Pumunta si Mateo sa puntod ng dalaga, hinugot ang kanyang espada, at hiniwa ang kanyang lalamunan, nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Sa isang kisap mata, 100 buhay na ang lumipas. Sina Mateo at Megan ay nagkatawang tao sa magkaibang pagkakakilanlan at nagbukas ng isang serye ng pag-ibig at pagkamuhi, na tumagal ng 100 buhay. Pagkatapos ng 100 buhay, tuluyan nang nawala si Mateo sa kanyang sarili. Nabubuhay siya sa sarili niyang mundo, kung minsan ay nagiging isang makapangyarihang nilalang, kung minsan ay nagiging isang mortal. Ngunit kahit ano paman, gusto niyang hanapin ang babaeng iyon sa kanyang mga panaginip. Ang obsesyon na ito ay hindi kailanman nagbago kahit anong uri ng tao siya ipinanganak. Tumingin ang binata sa mataas na plataporma kay Mateo, ngunit kumunot ang kanyang mga kilay, malinaw na matagal nang nanghihina ang banal na kaluluwa, ngunit nagagawa pa rin niyang mapanatili ang huling bakas ng kailanawan at hindi pa rin siya namamatay. Ano ba ang ginawa ng batang ito? 966. Sa tuktok ng isang bundok, isang eskrimador ang nakatayo sa ere habang yakap ang kanyang espada. Sa tapat niya ay isang napakagandang babae. Kailangan ba nating maglaban para sa ating kahijitin? Tanong ng lalaki. Sa mundong ito, tanging ikaw at ako lamang ang maaaring maging magkaribal. Ngunit sa loob ng 20 taon na ito, ikaw at ako ay nagpalitan ng suntok ng 19 na beses. Sa bawat pagkakataon, iyon ang aking pagkatalo. Kung hindi kita matatalo sa buhay na ito, ano pa ang saysay ng aking pagpapatuloy sa buhay? Sabi ng ginang. Bumantong hininga ang lalaki at sinabing, umatras ka, at walang katapusang bughaw ang kalangitan. Sa mundong ito, bukod sa tagumpay at pagkatalo, marami pang bagay. Sabi ng ginang nang may malamig na ngiti, papatayin kita, makukuha ko ang lahat. Sige na. Bumantong hininga ng bahagya ang lalaki at sinabing, sige, kumilos ka na. Nanlamig ang mukha ng babae at sinabing, hindi mo man lang binubunot ang espada mo. Huho, kahit hindi ko bunutin ang espada ko, hindi rin ikaw ang katapat ko. Mabangis na kay abangan. Mag-ingat ka sa espada ko. Malamig na sigaw ng babae, iwinasiwas ang kanyang espada na parang bahaghari na humihiwa sa kalangitan, at sumugod sa harap ng lalaki. Puchi! Ang mahabang espada ay walang kahit kaunting kabagalan, direktang tumatagos sa dibdib ng lalaki. Ikaw. Bakit hindi mo binunot ang espada mo? Ano ang saysay ng pananalo mo sa iyo ng ganito? Singgal ng babae. Ngunit dalawang hanay ng malinaw na luha ang damaloy ng nakakadismaya. Ngumiti ang lalaki, masayang masaya. Noong una pa lang kitang nakita, nahulog na ang loob ko sa iyo. Kahit na unang pagkikita pa lang iyon, pakiramdam ko ay matagal na tayong magkakilala. Pero sa paningin mo, isa lang ang landas ng pakikipaglaban. Kaya naman, desperado akong magsanay sa espada, nagsanay na parang baliw, para lang makita mo ako. Huho, nagawa ko. Biglang natuklasan ng babae na sobrang sakit pala sa puso niya. Lumalabas na umibig na pala siya ng malalim sa lalaking iyon nang hindi niya namamalayan. Hindi na nakatiis ang babae. Bumuhos ang mga luha. Bakit? Dahil gusto mo ako, bakit hindi mo iniwasan ang espadang ito? Ngumiti ang lalaki at sinabing, dahil natuklasan ko na habang nagsasanay ako sa espada, lalo akong nalilito. Habang lumalakas ang espada ko, lalo kong hindi mahanap ang sarili ko. Isa itong samsara, isang walang katapusang samsara. Sa pakikipagkompetensya ng ganito, imposibleng malaman mo ang puso ko. Gustong hanapin ang sarili ko, kaya. Pasensya na. Ayokong humingi ng tawad. Ako. Gusto ko lang mabuhay ka. Singhot, singhot.
Bahagyang hinaplos ng lalaki ang mukha ng babae. May bahid ng kasiyahan, sinabi niya ng may magaan na ngiti, ang ganda mo pa rin kapag umiiyak ka. Ikaw ay Megan, pero sino ako? Sa oras na ito, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan at lumapit sa eskrimador. Ang eskrimador ay talagang kamukhang kamukha ng taong ito. Sino ka? Tanong ng eskrimador. Ako ikaw, o dapat ko bang sabihin, ako ang iyong huling sinag ng pag-asa. Muling nagkatawang tao ka sa 100 buhay at naranasan ang lahat ng uri ng paghihirap sa mundo ng tao. Ang pag-ibig at puot na pagkakaugnay kay Megan ay dumaan din sa paglipas ng panahon. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng 100 buhay na ito ng samsara. Kung hindi pa rin ako makakaligtas, ikaw at ako ay lulubog sa kahirapan magpakailanman. Handa ka na ba? Malamig na sabi ni Mateo. Ngunit ang tingin ng eskrimador ay tumingin kay Megan habang sinasabi niya, kung gayon Megan siya. Si Megan at ang ating mga banal na kaluluwa ay matagal nang hindi mapaghihiwalay. Kaya naman, kahit na ito ay muling pagkakatawang tao sa loob ng 100 buhay, siya rin ay isang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Huwag kang mag-alala, hanggat kaya natin itong makamit, natural na magiging ligtas at maayos si Megan, sabi ni Mateo. Dahan-daang tumango ang eskrimador, ngumiti, at naging ulap ng berdeng usok, pumasok sa katawan ni Mateo. Biglang nagmulat ng mga mata ang binata sa mataas na plataporma. Nang makita ang unti-unting naglalaho na banal na kaluluwa ni Mateo, bumaantong hininga siya at sinabing, hindi pa rin ba nakakaraos? Mukhang huling pagpipilian na lang ang natitira. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Travis. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng binata, at tumingin siya kay Mateo ng may kakaibang tingin. Ang kanyang banal na kaluluwa ay nasa bingit na ng huling estado ng pagkalipol. Sa oras na ito ay talagang mabilis na bumangon. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay lalong lumakas. Ang kanyang aura ay lalong lumakas. He is Heavenman Unity. Siya nga ang may gawa. Tunay na isang henyo na walang kapantay. Bulalas ng binata. Unti-unti, pumasok si Mateo sa isang napakalalim na kalagayan. Ang kasalukuyang si Mateo ay nagbigay sa mga tao ng isang kakaibang pakiramdam. Malinaw na nakatayo siya roon, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila nagsanib na sa iisang katawan, langit at lupa. Sa sandaling ito, para bang si Mateo ay nagkatawang tao upang maging lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ugong. Biglang pumailan lang ang aura ni Mateo. Isang marahas na enerhiya ng asensya ang bumalot dito mula sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang tagumpay ni Mateo sa cultivation realm ay nakamit ng walang kahirap-hirap, at naabot niya ang 3rd level faceless sa isang kisap mata. Kasunod nito, dumating ang makalangit na kapigatian. Nang malampasan ni Mateo ang makalangit na kapigatian, muli nakarating siya sa 4th level faceless. Sa wakas, humupa na ang lahat. Dahan-daang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Isang pares ng malalalim na mata, tila kayang makita ang lahat ng bagay sa mundong ito. 100 buhay ng samsara, hinuhugasan ang anyo ng sekular. Ang pinino nito ay ang puso ng tao. Ang nakita ko, ay ang pinagmula ng dakilang daw. Pagkakaisa ng tao sa langit. Kaya ganoon nga. Kilala ang Sun Moon Heavenly Pupil na kayang gawing ilusyon ang lahat ng nilikha sa mundo. Tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon nito. Marahil ay hindi kailanman inakalang matagal nang nakamit ng Sun Moon Heavenly Pupil ang Tao, at nililinang ito bilang isang sinaunang espiritu. Tumingin si Mateo sa binata at dahan-daang sinabi. Pinanatili ni Mateo ang kanyang huling bakas ng soulfire mula sa pagkamatay gamit ang isang lihim na sining, na siyang dahilan kung bakit siya lumubog sa samsara ng ilusyonaryong kaharian. Ito ay ang pag-iisip na mananalo o mamamatay sa pagsubok. Kahit na may kaunting aberya man lang, hindi na muling gising si Mateo. Gayunpaman, sa pagdanas ng 100 buhay ng samsara, ang puso ni Mateo ay unti-unting nabago, at naging napakalakas. Bagamat makapangyarihan ang ilusyong ito, pinalakas at pinahina rin nito si Mateo. Tumingin ang binata kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaaya-ayang pagkagulat na parang humahanga sa isang obra maestra.
Walang pakialam na sinabi ni Mateo, lagyan mo ng pagkakataong tamasahin ang lakas ng pagsabog ng apoy. Hindi kita sasamahan. Magaling na binata, talagang ginulat mo ako. Umaasa ang lalaking iyon sa kalamangan ng isang banal na artifact bago niya halos hindi nagawang makipaglaban sa aking secret illusion heavenly realm. Pero ang totoo, umasa ka sa sarili mong kakayahan sa pag-unawa at nakarating sa Heaven Man Unity Realm, nakalaya mula sa Secret Illusion Heavenly Realm. Tunay ngang kahanga-hanga. Sa loob ng 100,000 taon, ikaw ang unang taong nakarating sa hakbang na ito. Naku, dapat ay maramdaman mong may karangalan ka. Medyo tuwang-tuwa na sabi ng Sun Moon Heavenly Pupil. Malamig na sabi ni Mateo, pasensya na, wala akong nararamdamang karangalan. Ang gagawin ko ngayon ay patayin ka. Bahagyang ngumiti si Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing, patayin mo ako at ang babae mo ay mawawala sa loob ng ilusyonaryong kaharian magpakailanman. Hindi lahat ay maaaring maging katulad mo na nakakaintindi sa Heaven Man Unity. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at malamig niyang sinabi, anong mga kondisyon ang mayroon ka? Ang antas ng tagumpay ng kanyang karakter na Edge, ay malayo pa sa sapat at hindi niya lubos na natulungan si Megan na makatakas sa mundo ng ilusyon. Ngumiti si Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing, mas katulad na nga iyon. Napakasimple lang ng mga kondisyon ko, mamamatay ka, o siya. Pumili ka ng isa. Lumungkot ang mukha ni Mateo at sinabing, pinili mo akong maging host. Mukhang hindi mo na matiis ang kalungkutan at gusto mo nang umalis sa vast Sun Bright Moon Realm. Biglang nanlamig ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil, at sinabi niya, akala ng mga matandang undying na iyon na sa pamamagitan ng pagbubuklod sa akin dito, wala akong paraan para makalabas. Malang hindi nila inakalang papasok ang Divine Realm sa isang panahon ng pagbaba ng mga batas, ang Divine daw ay bababa sa zero. Kung wala ang mga powerhouse ng Deity Realm, sino ang makakagapos sa akin para magamit ng iba? Hanggat makakahanap ako ng angkop na hukbo, sa laki ng Divine Realm, ako lamang ang maghahari. Ang langit ay may mga mata na maghahatid sa iyo sa harap ko. 967. Noon lang nalaman ni Mateo na ang mga ninuno ng dalawang pamilyang Walker at Yates na nakakuha ng Sun Moon Heavenly Pupil noon ay malamang matagal nang napagtanto na may mga problema ang Sun Moon Heavenly Pupil. Kaya naman, bago sila pumanaw, itinayo nila ang vast Sun Bright Moon Realm na ito, ginagamit ito upang selyuhan ang Sun Moon Heavenly Pupil. Hindi lang din nila inaasahan ang pagdating ng panahon ng paghina ng mga batas, na siyang dahilan kung bakit nagbago ang lahat. Kung wala ang mga powerhouse ng Deity Realm, wala nang sino man ang makakagamit sa Sun Moon Heavenly Pupil. Sa paglipas ng panahon, nagsilang ito ng isang primordial spirit ng mag-isa at nalinang sa isang napakataas na realm. Ang nakakatakot na ocular arts ng Sun Moon Heavenly Pupil, kahit ang mga powerhouse ng Divine King ay walang lakas para lumaban. Malungkot ang mukha ni Mateo habang nagtatanong, sa loob ng 100,000 taon, sino ang nakakaalam kung ilang eksperto na ang pumunta rito? Bakit mo ako pinili? Bahagyang ngumiti si Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing, hey, kahit na mas mataas ang kanilang mga cultivation realm kaysa sa iyo, ang kanilang heart realm ay mas mababa kumpara sa iyo. Kung walang pambihirang mataas na heart realm, walang paraan para mapaglabanan ang aking makapangyarihang ocular powers. Hintayin mong burahin ko ang iyong kamalayan, dagdag pa ang aking ocular arts, ang Divine Realm ang magiging mundo natin sa hinaharap. Alam ng Diyos kung ilang libong taon nang nilinang ng Sun Moon Heavenly Pupil dito. Hindi maarok ang kanyang lakas. Kahit hindi niya maabot ang Deity Realm, malamang ay naabot na ng kanyang ocular arts ang perpeksyon. Ang kulang lang sa kanya ay isang katawang tao na angkop para sa kanya. Sa totoo lang, ang paghahanap ng Sun Moon Heavenly Pupil ng isang host ay naiiba sa ordinaryong pag-agaw ng possession. Gusto lang niyang burahin ang orihinal na kamalayan ng martial artist, habang ang iba pang mga kakayahan ay maaaring mapanatili ng perpekto. Maaaring linangin ang cultivation realm kung wala, ngunit ang cultivation ng heart realm ay napakahirap. Kaya naman, hindi siya gumawa ng hakbang mula noon hanggang sa pagdating ni Mateo. Kung tatanggi ako. Seryosong sabi ni Mateo. Hindi nagpakita ng gulat si Sun Moon Heavenly Pupil. Ngumiti lang siya ng bahagya, sasang-ayon ka.
Dahil maliban sa akin, walang makakapagpawalang bisa sa kanyang mahika ng ilusyon. Tumingin siya kay Megan, ang mukha ay nagpapakita ng isang mayabang na ngiti. Natahimik si Mateo, at baka sa mukha niya ang pagpupumiglas. Wala ka ng gaanong oras. Talagang ginulat mo ako nang makapasok ka sa Heavenman Unity sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, ang batang babaeng iyon ay mayroon na lamang 14 na oras. Kapag natapos na ang oras, kahit ako ay wala nang magagawa, sabi ni Sun Moon Heavenly Pupil na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at mahinang sinabi niya, maliban na lang kung manampa ka ng isang panunumpa ng langit, kung hindi, bakit ako maniniwala sa iyo? Bahagyang nakangiting sabi ng Sun Moon Heavenly Pupil, hindi ako manunumpa ng heavenly daw. Kung maniniwala ka man o hindi, problema mo na yan, wala kang kinalaman sa akin. Pero sa tingin ko, ang tanging magagawa mo lang ay paniwalaan ako. Tila labis na nasisiyahan si Sun Moon Heavenly Pupil sa pakiramdam ng pagmamasahe sa ibang tao, isang ekspresyon ng paglalakad sa hangin ang lumitaw sa kanyang mukha. Tahimik lamang siyang naghintay sa desisyon ni Mateo at hindi na nagpumilit. Sa wakas, huminga ng malalim si Mateo at tumingin sa Sun Moon Heavenly Pupil habang sinasabing, sana ituparin mo ang iyong pangako. Sige na. Pagkatapos magsalita, tuluyang binuksan ni Mateo ang kanyang isipan, tila ba sumuko na siya sa kapalaran. Ngumiti ang Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing, haha, ang nakakaintindi ng panahon ay isang matalinong tao. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko siyang palayain ang mahika ng ilusyon. Natural lang na hindi niya sasabihin kay Mateo na kapag ang mga taong ito ay lubusang nalubog sa mundo ng ilusyon, sila ay magiging alipin niya, na minamanipula ayon sa kanyang kagustuhan. Pagpapalaya kay Megan. Imposible iyon. Sa Yellow Millet Mountain na ito, napakarami lang ng mga powerhouse ng Divine King. Kapag nakalabas na ang ganitong puwersa, malamang na ito na agad ang magiging ika-9 na Super Holy Land. Bahagyang tumawa si Sun Moon Heavenly Pupil at nagpalit ng anyo bilang isang agos ng umaagos na liwanag, at biglang pumasok sa katawan ni Mateo. Nang inig ang buong katawan ni Mateo, agad na naramdaman na ang kanyang 2 mata ay namamaga ng walang kapantay, tila ba sabog na. Hey! Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay walang kapantay na malupit, hindi ganoon kadaling tiisin. Ngayon, hayaan mong pamunuan ko ang katawang ito. Arg! Sus Mariosep, Soul Suppressing Pearl. Paano mo nakuha ang Soul Suppressing Pearl na ganito? Biglang sigaw ni Sun Moon Heavenly Pupil ng may kahabag-habag. Nang akmang buburahin na niya ang kamalayan ni Mateo, isang mapanglo na liwanag ang lumabas mula sa loob ng Soul Suppressing Pearl. Nakaramdam ang Sun Moon Heavenly Pupil ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang tuluyan siyang malipol. Sa oras na ito, biglang hamarang ang banal na kaluluwa ni Mateo sa harap niya. Ang malamulto na liwanag na iyon ay tila may katalinuhan, at direktang bumalik sa Soul Suppressing Pearl. Ang Sun Moon Heavenly Pupil ay nagdurusa pa rin sa pagkabigla, ang kanyang mukha ay puno ng takot at kaba. Ang kanyang mga titig habang nakatingin kay Mateo ay puno ng takot. Matagal na niyang hinulaan na tiyak na hindi susuko si Mateo ng ganito kasunurin. Hindi lang niya inakala na ang tunay na kahangahangang katangian ni Mateo ay ang Soul Suppressing Pearl. Ang kanyang sinaunang espiritong katawan ay katulad din ng banal na kaluluwa. Para sa pagnanais ng Soul Suppressing Pearl na lipulin siya ngayon ay isang bagay na walang kahirap-hirap. Hindi ko akalain na pamilyar ka rin pala sa Soul Suppressing Pearl. Kung ganoon, madali lang pala itong hawakan. Ngayon, pwede na tayong mag-usap ng maayos, di ba? Tumingin si Mateo sa Sun Moon Heavenly Pupil ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing. Nagbago ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil, at sinabi niya, ikaw. Paano mo nakuha ang Soul Suppressing Pearl, ang ganitong uri ng bagay? Walang pakialam na sabi ni Mateo, casual lang na kinuha ko. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang mahalaga ay, kailan mo balak wasakin ang ilusyonaryong mahika ni Megan? Nagbago ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil, at sinabi niya, bitawan mo muna ako, saka tayo mag-usap ulit. Kung hindi, hindi ko babawiin ang Secret Illusion Heavenly Realm.
Hindi naman sa ayaw lumabas ng Sun Moon Heavenly Pupil, kundi pumasok siya sa katawan ni Mateo at muling binuo ang dalawang mata ni Mateo, at nakabuo ng ugnayan sa katawan ni Mateo. Kung magtagumpay siyang maangkin ang lugar, natural lang na mapag-uusapan ang lahat. Pero ngayon, hanggat hindi nagkukusa si Mateo na pakawalan ang ugnayang ito, ang kanyang sinaunang espiritu ay makukulong sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, hindi makakawala. Ang kasalukuyang Sun Moon Heavenly Pupil ay umabot na sa puntong naipit sa pagitan ng Diablo at ng malalim na dagat. Dahil naroon ang Soul Suppressing Pearl, imposibleng makuha niya ito. Ngunit ang pagnanais na makatakas sa dagat ng kamalayan ni Mateo ay nangangailangan ng pagsang-ayon ni Mateo. Dahil dito, ang inisyatibo ay tuluyang napunta sa mga kamay ni Mateo. Si Megan lang ang tanging kakayahan ng Sun Moon Heavenly Pupil ngayon. Hey! Iniisip mo ba talaga akong tanga? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung hindi ka papayag, pipilitin kong burahin ng Soul Suppressing Pearl ang iyong kamalayan at hahayaan kang bumalik sa iyong pinagmulan. Medyo nakakaabala ito, pero sa oras na iyon, ang iyong 100,000 taon ng paglilinang ay masisira sa isang iglap. Walang saysay na sabi ni Mateo. Hindi niya talaga kayang pakilusan ang Sun Moon Heavenly Pupil. Niloloko lang niya ang Sun Moon Heavenly Pupil, iyon lang. Pero nahulaan ni Mateo na ang Soul Suppressing Pearl ay may napakalakas na kakayahan patungkol sa mga banal na kaluluwa. Malamang, ang ganitong uri ng pag-alis ng kamalayan ay hindi mahirap para dito. Tunay ngang nagbago ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil at seryoso niyang sinabi, kung ganoon nga, siguradong patay na rin ang batang babaeng iyon. Nagkibit balikat si Mateo at walang pakialam na sinabi, may 4 na oras pa. Sa tingin ko ay sapat na para manahin ko ang Sun Moon Heavenly Pupil. Nagngalit ang mga ngipin ng Sun Moon Heavenly Pupil sa puot, ngunit wala siyang magawa kay Mateo. Sa ngayon, ang inisyatibo ay ganap na nasa mga kamay ni Mateo. Sa oras na ito, biglang dumilat ang mga mata ni Travis, at bumagsak siya sa lupa, pinagpapawisan ng husto ang buong katawan niya na parang may malalang sakit. Huho-huho. Napabuntong hininga ng malalim si Travis ngunit bigla siyang natigilan sa pagkamangha sa tanawin sa paligid. Pagtingin niya ulit kay Mateo, natuklasan niya na dumudugo ang dalawang mata ni Mateo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang nagbago. Nakuha ng batang ito ang Sun Moon Heavenly Pupil. Ito. Paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang sabi ni Travis. 968. Mukhang malaki ang pinaghirapan mo sa pagbuo muli ng dalawa kong mata. Ganoon kabilis nakawala si Travis sa ilusyonaryong kaharian. Walang magawang tiningnan ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil at sinabing. Sa lugar na ito, ang tanging makakalaban ng Sun Moon Heavenly Pupil ay si Travis na may hawak na Spiritorn Shattering Mirror. Pero kanina, para muling buuin ang dalawang mata ni Mateo, kinailangan ng Sun Moon Heavenly Pupil na magsikap ng husto. Dahil dito, medyo lumuwag ang Secret Illusion Heavenly Realm. Sa wakas ay ginamit ni Travis ang pagkakataong ito at nalagpasan ang Secret Illusion Heavenly Realm sa isang iglap, at bumalik sa realidad. Nang makita ng Sun Moon Heavenly Pupil na si Travis ay nakakawala sa ilusyonaryong kaharian, hindi siya nagulat. Sa halip ay natuwa siya at sinabi kay Mateo, "Nako, bitawan mo ako. Ako na ang bahala sa kanya para sa iyo." Tinignan siya ni Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Tumigil ka na. Pag-isipan mong mabuti ang mga bagay-bagay at palayain si Megan. Kapag naalis ko na si Travis, kung hindi ka pa rin nakakapagdesisyon, ayos lang sa akin na palayain ka." Habang kinakausap ang likuran, nag-alab ang galit ni Mateo sa hanggaring pumatay. Nabalot ng takot ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil, at dali-dali niyang sinabi, may hawak siyang banal na artifact, imposibleng ikaw ang katapat niya. Tumikim si Mateo at sinabing may paghamak, isa lamang itong banal na artifact, at sinabi mo ito na parang wala ako nito. Maghintay ka lang dito ng masunurin. Ang kapangyarihan ng Soul Suppressing Pearl, naniniwala akong alam mo rin ito nang hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, hindi ako ang maaaring sisihin. Hindi mapigilan ng Sun Moon Heavenly Pupil na mawala ng malay. Isang banal na artifact lamang.
Ano kayang pinagsasabi ng batang ito tungkol sa Soul Suppressing Pearl? Pero sa kasalukuyang lakas ng batang ito, hindi niya talaga magamit ang Soul Suppressing Pearl, di ba? Dahan daw ang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Isang sinag ng kinang ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Kasalukuyang nakatitig si Travis sa mga mata ni Mateo. Nang imulat ni Mateo ang kanyang mga mata, bigla siyang nawala ng malay. Dali-dali niyang inikat ang ulo, hindi na naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Mateo. Tiyak na nakuha ng batang ito ang Sun Moon Heavenly Pupil. Bahagyang pinunasan ni Mateo ang dalawang hanay ng mga luhang nagdurugo. Sa muling pagtingin sa mundong ito, tila naging iba na ito. Ang unang ginawa niya ay itinapon sina Megan, Leona, at silang lahat sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Kung tungkol naman sa buhay at kamatayan ng iba, wala itong kinalaman sa kanya. Nako, kinuha mo ba ang Sun Moon Heavenly Pupil? Malungkot na sabi ni Travis. Malamig na sabi ni Mateo, paano kung oo? Humph, ano kaya? Ibigay mo na ang Sun Moon Heavenly Pupil, ang upuang ito ang magliligtas sa iyo mula sa kamatayan. Malamig na sanggal ni Travis. Tiningnan siya ni Mateo at sinabing may paghamak, bahala ka nga sa kalokohan mo. Gusto kong ibigay mo sa akin ang Spirithorn Shattering Mirror, ibibigay mo ba o hindi? Nandilim ang mukha ni Travis, at sinabi niya sa malalim na boses, nako, sa tingin mo ba ay may kakayahan kang makipag-away sa akin? Ang pagoda na nasa kamay mo ay isa lamang maladyos na artifact. Kung talagang magpapalitan ka ng suntok sa akin, walang katiyakan kung mapangalagaan ba o hindi ang pagoda mong iyon. Sok! Isa lang yang divine artifact, ano pa ang dapat ipagmalaki? Hindi mo naman siguro iniisip na ang Spirithorn Shattering Mirror lang, ang nag-iisang divine artifact na yan, ang meron sa buong mundo, di ba? Tanong ni Mateo nang may mapanghamak na tingin at dahan-dahang inilabas ang Sacred Dragon Token. Si Travis ay dating may hitsura ng paghamak. Kung ang isang tao ay hindi mayabang na may hawak na isang banal na artifact, ano pa ang dapat niyang ipagmalaki? Bago ito, wala pang mga banal na artifact na lumitaw dati sa banal na kaharian, tama ba? Pero nang sandaling iyon nang ilabas ni Mateo ang Sacred Dragon Token, nanikip ang mga mata ni Travis, at napuno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Bagamat hindi niya nakilala ang Sacred Dragon Token, ang mga alon na nagmumula sa Sacred Dragon Token ay hindi mas mahina kaysa sa Spirithorn Shattering Mirror. Hindi, sandali, dapat nga mas malakas pa ito kumpara sa Spirithorn Shattering Mirror. Katulad ng mga banal na artifact, ang Sacred Dragon Token ang pinakamahalagang banal na artifact ng Dragon Clan. Hindi maisip ang lakas nito. Ikaw. Mayroon ka ring banal na artifact. Ito. Paano ito naging posible? Mayroon kang malabanal na artifact, at mayroon ka pa ring banal na artifact. Ikaw. Ikaw. Napahagulgol si Travis. Nakakatakot din ang mga hindi inaasahang pangyayari ng batang ito, di ba? Ang dalawang bagay na ito, na basta na lang tumatanggal ng isa ay kayang yanijin ang Divine Realm. Pero ang batang ito ay nakabunot ng dalawa sa sandaling gumawa siya ng galaw. Gayunpaman, ang pagkabigla ni Travis ay malayong maihahambing sa Sun Moon Heavenly Pupil. Dahil nakilala ng Sun Moon Heavenly Pupil ang Sacred Dragon Token. Ang Sagradong Dragon Token ang pinakamahalagang kayamanan ng angkan ng dragon. Kasabay ng pagkawala ng pinuno ng angkan ng dragon, wala nang balita. Gayunpaman, mahigit 100,000 taon na ang lumipas, muling sumikat ang Sagradong Dragon Token. Sino ba ang batang ito? Sagradong token ng dragon, perlas na pumipigil sa kaluluwa, kahit alin sa mga ito ay isang bagay na kayang magpanginag sa Divine Realm. Nasa kamay niya ang lahat ng ito. Hindi na maaaring mas matindi pa ang pagkamangha ng Sun Moon Heavenly Pupil. Ang dalawang bagay na ito, basta't makakuha ang isa ng isang artikulo, ay sapat na para masiyahan habang buhay. Ngunit ang batang ito ay nakakuha ng dalawa ng sabay-sabay. Hindi, sandali, sabi ni Travis kanina na ang batang ito ay mayroon pa ring maladyos na artifact. Biglang naramdaman ng Sun Moon Heavenly Pupil na masyadong magulo ang mundong ito. Teka lang, siya pala ang masyadong baliw, para makahanap ng ganoong tao para maging host. Hindi ba't reklamo ito na masyadong mahaba ang buhay niya, at pagod na siyang mabuhay?
Ang kasalukuyang Sun Moon Heavenly Pupil, bukod sa paghihirap, ay paghihirap pa rin. Talagang hindi mahanap ng isa ang pang-uri na maglalarawan sa kanyang kasalukuyang emosyon. Sa wakas ay nagawa niyang linangin ang sarili at maging isang sinaunang espiritu at inisip na maaari siyang umungal at umiral. Sa huli, pinatay niya ang sarili bago pa man lumabas ng pinto. Tumingin si Mateo kay Travis at nakangiting sinabi, "Ano ka ba? Tanga ka. Hindi kaya ikaw lang ang may karapatang magkaroon ng divine artifact, at bawal ang ibang tao. Divine artifact lang, kailangan pa bang mag-away dahil lang sa wala? Isa lamang. Banal na artifact. Ikaw, bata, ay talagang masyadong mayabang." Sabi ni Travis nang may malungkot na mukha. Parang arrogant ang mga sinabi ni Mateo, pero sa totoo lang, ang lakas ng loob niya para sabihin iyon. Kung isasantabi ang Soul Suppressing Pearl, ang Vast Heaven Steel sa loob ng Vast Heaven Pagoda ang tunay na kahangahangang bagay. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kayamanan iyon, tiyak na mas kahanga-hanga ito kaysa sa mga ordinaryong banal na artifact. Biglang nagpakita ng matinding kasakiman ang tingin ni Travis at sinabing, "Hey, batang hindi nakakaalam ng kalawakan ng langit at lupa. Dahil pumunta ka para maghatid ng isang banal na artifact sa upuang ito, tatanggapin ito ng upuang ito." Biglang itinaas ni Travis ang Spirithorn Shattering Mirror. Isang sinag ng nakasisilaw na liwanag ang agad na lumabas. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagpayanig sa buong pangunahing tuktok. Malamig na tumawa si Mateo at naglagay din ng banal na asensya sa Sacred Dragon Token. Ugong. Dalawang nakakatakot na atake ang biglang nagbanggaan, na nagbigay ng nakasisilaw na liwanag. Mga alon ng enerhiya ang umalangaw-ngaw, direktang pinatag ang pangunahing tuktok tungo sa patag na lupa. Ang buong pangunahing tuktok ay malakas na natanggalan ng isang malaking piraso. Ang mga martial artist na nasa loob pa rin ng ilusyonaryong kaharian ay direktang pinalipad ng napakalaking hangin. Ang mga mahihina ay direktang pinasabog pa hanggang sa mamatay. Power! Agad ding pinalipad si Mateo ng napakalaking puwersang ito, at nagbuga ng malaking subo ng dugo. Hindi rin gaanong mas mahusay si Travis. Hindi rin niya inisip na ang banal na artifact sa mga kamay ni Mateo ay talagang napakalakas. Ngunit ang sarili niyang lakas ay napakalaki. Kahit na siya ay pinalipad, ang kanyang mga pinsala ay hindi kasing lala ng kay Mateo. Ikaw. Mayroon ka talagang banal na diwa. Ang pagkuha ng isang banal na artifact ay isang bagay, ibang bagay naman kung maa-activate o hindi ng isang tao ang isang banal na artifact. Ang isang banal na artifact ay hindi kayang gamitin ng enerhiya ng asensya. Kahit na kapag ginamit, ang kapangyarihang pinakawalan ay limitado rin. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng banal na asensya maaaring mailabas ng isang tao ang kapangyarihan ng isang banal na artifact sa pinakamataas na antas. Talagang nagawa ni Mateo na ilabas ang ganoong kakilakilabot na kapangyarihan. Ipinapakita nito na talagang mayroon siyang banal na asensya. Nagawa lang niyang gamitin ang banal na artifact dahil mayroon siyang regalo mula sa Hallmaster. Kung gayon, saan naman nanggaling ang banal na asensya ni Mateo? Talagang nagbubunyag ng misteryo ang batang ito mula ulo hanggang paa. 969. Ang antas ng kahirapan sa paghahanap ng banal na asensya ay hindi kahit kaunti mas mababa kaysa sa paghahanap ng isang banal na artifact. Kasunod ng pagkawala ng Divine Dao, ang ganitong uri ng banal na asensya ay naging mas maliit ng mas maliit sa Divine Realm. Masasabing nabawasan ito sa bawat paggamit. Sa loob lamang ng grotong iniwan ng mga powerhouse ng Deity Realm matatagpuan ang ganitong uri ng banal na asensya. Ang mga banal na asensyang ito ay pawang enerhiyang ginamit ng mga powerhouse ng Deity Realm upang mapanatili ang operasyon ng grotto. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang banal na asensya ay lalong lumiliit. Bukod pa rito, ang grotto ng mga powerhouse ng Deity Realm, hindi na kailangang sabihin pa ang antas ng panganib. Kahit na pumasok ang mga powerhouse ng Divine King, mayroon pa ring 9 na pagkakataon para mamatay, at 1 pagkakataon para mabuhay. Ang lakas ng mga powerhouse ng Deity Realm ay hindi kayang unawain ng Dao Profound Realm. Sa kasalukuyang cultivation realm ni Mateo, walang paraan para makuha ang Divine Essence. Pero si Mateo ay may banal na diwa. Dahil sa banal na asensya, ang agwat sa pagitan nila ni Mateo sa cultivation realm ay maaaring baliwalain na lamang. Ang pinagtatalunan nila ngayon ay ang kani-kanilang banal na artifact. Hey! Banal na diwa yan, di ba? Marami akong ganito.
Sa ngayon, pinagsisikapan mo ba ang sarili mo, o hinahayaan mo lang akong turuan ka ng magandang leksyon? Natatawang sabi ni Mateo. Nandilim ang mukha ni Travis, at sinabi niya, "Humph. Kahit na mayroon kang divine essence, gaano karami ang kaya mong makuha? Hindi ako naniniwala na ang iyong divine essence ay kayang tiisin ang ilang divine artifact attacks. Gusto mo bang gamitin ang ganitong paraan para takutin ako, napakabata mo? Haha, tinatakot ka ba? Dilat mo ng malaki ang mga mata mo at manood ka." Hindi na nagsalita pa si Mateo. Muling nagturok ng banal na asensya ang Sacred Dragon Token, at isang nakakatakot na atake ang pinakawalan sa pangalawang pagkakataon. Nagbago ang ekspresyon ni Travis, at tanging pasibo na lamang ang kanyang nagawang salubungin ang atake. Ugong. Isa na namang malakas na kalabog. Muling natanggal ang malaking bahagi ng pangunahing tuktok dahil sa dalawang nakakatakot na pag-ataking ito. Ilang sandali pa, nagkalat ang mga bato kung saan-saan. Muling lumipad si Mateo, ngunit ang kanyang malalaman na katawan ay walang kapantay ang lakas. Pinapalaganap niya ang Tyrant Dragon Regeneration Art, muling ginamit ang Sacred Dragon Token at nagpakawala ng isang atake. Tanging isang malalaman na katawan tulad ni Mateo ang makakatagal sa ganito kabigat na bigat. Kung iba pa ang gumagamit ng isang divine artifact ng may kabaliwan, sila ang unang madudurog hanggang mamatay dahil sa pressure ng divine artifact. Putok. 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 Paulit-ulit tila walang bayad na nakukuha ang banal na asensya ni Mateo, at ginamit ang Sacred Dragon Token ng walang pakundangang paraan. Sumigaw si Travis nang hinanakit sa kanyang puso. Sa puntong ito, paano pa niya pagdududahan si Mateo? Paano nagkaroon ng ganito kalaking banal na diwa ang lalaking ito? Ilang malalakas na pag-atake ang dumanas din ng matinding mga panloob na pinsala si Travis. Ang mas nakakapangilabot pa ay ang pakikipagkompetensya niya sa banal na asensya ng labis-labis, na halos wala na siyang matitira. Habang ang banal na diwa ni Mateo ay tila walang katapusan. Hindi ito maaaring gamitin ng tuluyan. Ang ganitong paraan ng paggamit ay labis na nakapagpainggit sa mga tao. Hindi dapat tingnan kung paano pinatay ni Travis ang Spiritorn Shattering Mirror sa kahit kaunting pang-aasar para takutin ang mga tao. Hindi ganoon karami ang mga pagkakataon kung kailan niya tunay na ginamit ang banal na asensya. Kahit ang Hallmaster ay walang gaanong kalakihan sa ganitong uri ng banal na asensya. Ang natural na ipinagkaloob sa kanya ay hindi rin gaanong kalakihan. Pero itong si Mateo ay parang isang alibughang anak na naglustay ng kayamanan ng pamilya, hindi man lang sineryoso ang banal na asensya. Tumigil. Tumigil ka agad. Ako. Umaamin na ako. Sinamantala ang oras na iyon ni Mateo para ayusin ang kanyang paghinga, sa wakas ay natalo si Travis sa labanan at ibinuka ang kanyang bibig para aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, sinabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, "Lalaban ka kung kailan mo gusto, at susuko ka kung gusto mong aminin ang pagkatalo. Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na ito? Nasa akin na ang desisyon kung kailan tayo titigil." Muli. Nang matapos niyang i-regulate ang kanyang paghinga, muling ginamit ni Mateo ang banal na asensya at sumugod patungo kay Travis. Ang banal na asensya na naiwan ni Fang Tian ay talagang napakarami. Ang walang habas na pambobomba na ito ay nakaubos lamang ng 1,000 bahagi ng banal na asensya. Ang kasalukuyang Mateo ay isang buhay na alibughang anak, na ginagamit ang walang kapantay na mahalagang banal na asensya dahil sa sama ng loob. Siyempre, ang tunay na layunin ni Mateo ay natural na hindi kumilos dahil sa galit, ngunit gusto niyang subukan kung kaya niyang tapusin si Travis. Sulit pa rin ang paggastos ng kaunting divine essence at pagkuha ng Spiritorn Shattering Mirror. Putok. 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 Ilang sagupaan pa ulit. Hindi binigyan ni Mateo si Travis ng pagkakataong huminga, at desperadong nagpakawala ng mga atake. Ang mukha ni Travis ay namumutla ng husto. Ito ay sanhi ng labis na pagkawala ng dugo. Paulit-ulit na nagbabanggaan ang kanyang katawan, halos hindi na niya ito makayanan. Hindi niya talaga maintindihan kung paano ito pinagpatuloy ni Mateo. Sa oras na ito, ang pangunahing tuktok na orihinal na tumataas hanggang sa mga ulap ay nababawasan na ng kalahati ng taas nito. Ang labanan ng 2 taong ito gamit ang Divine Artifact ay talagang nakakatakot.
Hindi pwede, hindi ko kayang magpatuloy sa pakikipaglaban. Wala nang natitirang banal na diwa. Ang patuloy na pakikipaglaban ay parang paghahanap ng kamatayan. Napakahirap talagang kalabanan ang punk na ito, kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Naisip ni Travis sa sarili. Ugong. Dumating muli ang atake ni Mateo. Pilit na pinigilan ni Travis ang pagsuka ng dugo at muling nagturok ng banal na asensya sa Spirithorn Shattering Mirror upang harapin si Mateo. Muling napatalsik si Travis dahil sa puwersang recoil. Kumabog ang kanyang mahalagang enerhiya at dugo, parang halos matanggal ang kanyang mga laman loob. Ngunit sa pagkakataong ito, pilit na pinigilan ni Travis ang mga pinsala sa kanyang mga panloob na organo. Bigla na lamang, isang liwanag na dugo ang sumikat ng napakalakas. Tumatakbo siya patungo sa malayo ng may napakabilis na bilis. Hindi moari ang bilis ni Travis. Mas mabilis talaga siya kumpara sa mga ordinaryong eksperto sa Dao Profound Realm sa gitnang yugto. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi siya nagpakita ng gulat. Ngumiti lang siya ng malamig at sinabing, gusto mong tumakas. Depende rin yan kung mayroon ka o wala ng ganitong kakayahan. Habang nagsasalita, biglang nawala ang figure ni Mateo sa kanyang kinaroroonan. Gumamit si Travis ng isang sikretong sining. Umusad ang kanyang teknik sa paggalaw, at kasalukuyan siyang tumatakbo habang ang kanyang buntot ay nasa pagitan ng kanyang mga binti. Bigla na lamang, nagkaroon ng panlalabo sa kanyang paningin. Ang figure ni Mateo ay dumating na sa kanyang harapan nang hindi niya alam kung kailan. Nabahala si Travis sa loob-loob at pilit na inikat ang kanyang katawan, tumakas sa ibang direksyon. Muling humakbang palabas si Mateo at nawala sa kanyang kinaroroonan. Kasalukuyang tumatakas si Travis nang tumakbo muli si Mateo sa harap niya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na niya na hindi na siya makakatakas pa. Ikaw. Kaya mo talagang sumanib sa langit at lupa. Ito. Paano ito naging posible? Ikaw. Naunawaan mo ba ang Heavenman Unity? Biglang may naisip si Travis, at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang sinasabi niya ito. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kawalan ng pag-asa. Kung naunawaan ni Mateo ang Heavenman Unity, wala na siyang pag-asa pang mabuhay ngayon. Pero paano kaya mauunawaan ng batang ito ang Heavenman Unity Realm? Walang pakialam na sabi ni Mateo, mabuti na lang at may kaalaman ka. Tama, naunawaan lang ng batang Panginoon na ito ang Heavenman Unity kamakailan lang. Ibinubuntin mo ba ang iyong leeg para sa talam ng Verdugo? O lalaban ka ng husto? Nang makakuha ng tiyak na sagot, ang mga mata ni Travis ay nagpakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at biglang ginamit ang Spirithorn Shattering Mirror, humarurot patungo kay Mateo. Matagal nang handa si Mateo. Halos sabay na gumana ang Sacred Dragon Token, at tumama kay Travis. Ugong. Muling pinalipad ang dalawang tao. Ngunit hindi tumigil si Mateo. Sa pagkakataong ito, nang hindi man lang inaayos ang kanyang paghinga, ginamit niya muli ang Sacred Dragon Token at sumugod patungo kay Travis. Gayunpaman, ang banal na diwa ni Travis ay lubusan ng nailabas ng malinis sa panahong iyon. Arg! Isang malungkot na sigaw ang kumalat. Direktang nawala ng saysay si Travis sa ilalim ng pambobomba ng Sacred Dragon Token. Putok! Ang Spirithorn Shattering Mirror ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Pero hindi ito pinansin ni Mateo. Muling lumubog ang kanyang kamalayan sa dagat ng kanyang kamalayan at malamig na sinabi sa Sun Moon Heavenly Pupil, kumusta? Napag-isipan mo na ba? Ito na ang huling beses na tatanungin kita. Nagbago ang ekspresyon ng Sun Moon Heavenly Pupil. Sa malaking labanang iyon, nakita niya ito ng buo at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ni Mateo. 970. Sige, tutulungan ko silang bawiin ang Secret Illusion Heavenly Realm. Bagamat labis na ayaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa Sun Moon Heavenly Pupil na magpatuloy sa pag-aagawan ng buhay. Kung ikukumpara sa 100,000 na cultivation na nauwi sa wala, ang pagsira sa Secret Illusion Heavenly Realm ay tila hindi gaanong mahalaga.
Napansin din ng Sun Moon Heavenly Pupil na tila may balak si Mateo na iligtas ang buhay nito. Mukhang may gusto itong makuha mula rito. Sa mga darating na araw, mag-isip ka ng mga paraan para sumayaw kasama si Mateo. Pinakawalan ni Mateo sina Megan, Leona, at ang iba pa. Sabi ng Sun Moon Heavenly Pupil, nakiisa na ako sa iyo. Ang pag-e-ensayo ay nangangailangan ng paghiram ng iyong pares ng mga mata. Tumanggaw si Mateo at ibinigay ang kontrol sa kanyang pares ng mga mata sa Sun Moon Heavenly Pupil. Sa ganitong sitwasyon ngayon, ang Sun Moon Heavenly Pupil ay unti-unting natututo sa katawan ni Mateo. Ang awtoridad na magmaneho ay ganap na kay Mateo. Hanggat hindi pumapayag si Mateo, hindi magagamit ng Sun Moon Heavenly Pupil ang kanyang pares ng mga mata. Naramdaman na lang ni Mateo na uminit ang dalawang mata niya. Isang kakaibang kapangyarihan ang dumaloy mula sa loob ng dalawa niyang mata. Biglang nagising sina Megan, Leona at ang iba pa. Kuya Mateo, akala ko pa nga. Hindi nakita makikita pang muli. Napakalakas ng sining ng ilusyonaryong ito. Alam kong nahuli ako sa isang mundo ng ilusyonaryong pag-iisip pero hindi ako nakawala. Kahit nakalmado na si Megan, napuno pa rin siya ng nag-iisang takot matapos halos mahuli sa ilusyonaryong kaharian magpakailanman. Gayun din, si Leona ay labis pa ring nanginginig. Hindi niya inakalang sa lakas niya ay madali rin siyang mahuhuli sa loob ng ilusyonaryong kaharian. Magaan na niyakap ni Mateo si Megan at inalo, sige, tapos na ang lahat. Kapag nandito si Kuya Mateo, magiging maayos din ang lahat. Tumanggaw si Megan ngunit mas hinigpitin pa niya ang pagkakayakap kay Mateo. Mateo, ikaw ba ang nagligtas sa amin? Medyo nag-aalangan na sabi ni Leona. Kahit na mayroon na siyang sagot sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi pa rin ito kayang tanggapin. Si Mateo ay mayroon lamang lakas ng Faceless Realm ngunit siya lamang ang may malinaw na pag-iisip sa kanila. Kakaiba ito. Bukod pa rito, natuklasan ni Leona na nakarating na pala si Mateo sa middle stage Faceless Realm, ewan ko kung kailan. Lahat sila, ang mga ekspertong ito ng Divine King, ay nasa bingit ng problema, ngunit si Mateo ay nakakuha ng maswerteng pagkakataon dito, na nalagpasan ang dalawang magkasunod na maliliit na kaharian. Hindi ito kapanipaniwala. Nakangiting sabi ni Mateo, maaari kayang may iba pa ring tao rito. Huminga ng malalim si Leona at muling nagtanong, ang nagpahulog sa atin sa mundo ng ilusyon ay dapat na ang Sun Moon Heavenly Pupil, hindi ba? Ngayong nagising na tayo, maaari kayang. Nang itanong ito, hindi napigilan ni Leona ang kaba. Ang Sun Moon Heavenly Pupil na hindi pa umiral sa loob ng 100,000 taon, nakuha kaya ito ni Mateo. Ngumiti si Mateo ngunit hindi nagsalita at may kakaibang tingin. Hindi napigilan ni Leona ang mabilaukan, alam din niyang medyo padalos-dalos siya. Walang sino man ang madaling aamin sa ganitong bagay. Hindi sinabi ni Mateo, hindi rin naman masyadong mapilit ni Leona. May mga bagay na, kapag itinuro, na sa halip ay makakaapekto sa sitwasyon sa kabuuan. Itinuring ng dalawang pamilyang Walker at Yates ang vast Sun Bright Moon Realm bilang kanilang pribadong pag-aari. Nang malaman nila na nakuha na ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil, malamang na hindi ito magtatapos ng maganda. Noong panahong iyon, malamang na hindi nito kayang pigilan ang isang madugong bagyo. Kung isasantabi ang relasyon ng pamilya Yates at ni Mateo, kapag nawala na ang lahat ng kagandahang asal nila, ang taong lubos na masasaktan ay tiyak na si Megan. Kahit na makuha ng pamilyang Yates ang Sun Moon Heavenly Pupil sa huli, malamang na hindi rin maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng pamilyang Yates at pamilyang Walker. Sa panahong iyon, malamang na mahirap para sa dalawang dakilang Rank 1 Holy Lands na ito na mapanatili ang kanilang kasalukuyang kaluwalhatian. Kung ikukumpara, ang Sun Moon Heavenly Pupil na ilalagay kasama ni Mateo ay tila mas mainam na opsyon. Kahit papaano, sa relasyon niya kay Megan, tiyak na papanig siya sa pamilyang Yates. Sa isang iglap, parang kidlat na kumislap ang isip ni Leona at nakapag-isip ng napakaraming bagay. Nagpa siya pa rin siyang ibaon ang sikretong ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ah, sige, nasaan si Travis? Biglang sabi ni Megan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Leona na mapabuntong hininga ng palihim. Tunay ngang may mga babaeng nakayuko palabas. Sinasadya ni Megan na baguhin ang usapan dito.
Malinaw na nakayuko siya kay Mateo. Ngunit nang sandaling maisip niya si Megan, labis pa ring natuwa si Leona sa kanyang puso. Ang innate battle soul physique ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa Sun Moon Heavenly Pupil. Kung kaya niyang mag-cultivate hanggang sa maging matagumpay, siya rin ang magiging pinakadakila sa Divine Realm. Tila ito na ang pinakamagandang conclusion. Patay na si Travis. Nandoon ang kanyang Spiritorn Shattering Mirror. Kukunin ko ito at saka ko ito dadalhin, nakangiting sabi ni Mateo. Nagulat si Leona sa kanyang sarili. Nabasag ni Travis ang kanyang mountain at river state painting sa isang suntok lamang nang gamitin niya ang Spiritorn Shattering Mirror. Pero ngayon, patay na talaga siya. Sino ang pumatay sa kanya? Maaari kayang si Mateo. Parang bukod dito, wala nang ibang posibilidad. Paano nga ba nagawa ito ng batang ito? Natuklasan ni Leona na hindi na niya gaanong makita ang nasa loob ni Mateo. Masyadong nababalot ng misteryo ang batang ito. Kinuha ni Mateo ang Spiritorn Shattering Mirror at sinimulang laruin ito sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa Spiritorn Shattering Mirror. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at inihagis niya ang salamin. Kasabay nito, inilabas niya ang Heavenly King Bell nang walang pag-aalinlangan. Ugong. Isang nakakatakot na enerhiya ang tumama sa Heavenly King Bell, direktang nagpasabog kay Mateo. Power. Agad na samuka si Mateo ng isang malaking sunggab ng dugo na nagtamo na ng malubhang pinsala. Habang ang Spiritorn Shattering Mirror ay talagang sinamantala ang oras na ito at winasak ang kawalan, at agad na nakatakas. Nagulat si Megan sa hindi inaasahang pagbabagong ito at dali-daling lumapit upang alalayan si Megan, at nag-aalalang nagtanong, Kuya Mateo, ayos ka lang ba? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at mahinang sinabi, hindi ko inaasahan na mayroon pa ring ganito kalakas na puwersang naghihigpit sa Spiritorn Shattering Mirror na ito. Mukhang hindi maarak ang lakas ng tunay na may-ari nito. Medyo nagtataka ako ngayon, anong klaseng pag-iral ba itong Divine Martial Hall? At saka, ano ang kanilang layunin? Dahil lumitaw si Harley sa loob ng Divine Martial Hall, ang paksyong ito, tiyak na hindi sila makakataka sa mga bagay ng Endless World. Ngayon, nagkaroon na naman sila ng mga disenyo sa Sun Moon Heavenly Pupil. Mukhang may pinaplano silang malalaking hakbang. Pagkalipas ng isang oras, natapos na si Mateo sa pagpapagaling at sa wakas ay nakabawi na rin siya ng kaunting enerhiya mula sa kanyang asensya. Kasalukuyang naglalakad ang ilang tao nang bigla silang makakita ng ilang tao. Sina Alwin, Baltimore, Bryce, at ang iba pa ay nakakalat sa paanan ng pangunahing tuktok. Hindi mahalaga sa kanila ang pagkahulog mula sa tuktok ng pangunahing tuktok. Ngunit ang mga pagyanig ng dakilang labanan ng banal na artifact ay nagdulot sa kanila ng matinding pinsala. Sa ngayon, hindi nila nararamdaman ang sakit sa kanilang mga katawan dahil nasa loob pa rin sila ng ilusyonaryong kaharian. Hindi pa sila namamatay. Talagang matatag ang buhay nila. Walang imik na sabi ni Mateo. Akala pa nga niya ay patay na ang iilang taong ito. Kaya hindi niya inaasahan na ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring aura ng buhay. Kung saan maaaring ipadala ang mga aftershock ng isang labanan ng banal na artifact, wala ring makakakontrol dito. Isang aksidente lang at ito ay ang resulta ng pagkadurog ng katawan ng isang tao at pagkagiling ng mga buto hanggang maging pulbos. Ngunit ang buhay ng iilang taong ito ay talagang napakatatag. Mateo, malaki rin ang naitulong ni Baltimore sa pagkakataong ito. Maria, mailigtas mo ba siya? Biglang sabi ni Leona. Hindi agad sumagot si Mateo, bagkus ay tumingin kay Megan at nagtanong, Megan, ano ang iyong opinyon? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.